Ito ang kwento ng pinakamakapangyarihan at pinakamalupit na hari sa isang dystopian na mundo na muling isinilang sa isang medieval na mundong isekai. Pagdilat niya ng kanyang mga mata bilang isang bagong silang, nakita niya ang kanyang ina at ama na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at galak. Nagkomento ang mga magulang kung paanong ang kanilang sanggol ay may mga katangiang pangmukha na kahawig nila at labis silang natuwa sa pagdating ng pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Pinangalanan ng ama na si Reynolds ang kanyang anak na lalaki ng pangalang Arthur at agad na nais na tawagin siya ni Arthur na Papa. Gayunpaman, iniisip ng ina na si Alice na masyado pang bata si Arthur para doon. Habang nagbibiruan ang dalawang batang magulang kasama ang kanilang bagong anak, nagtataka si Arthur kung sino ang dalawang taong ito at bakit nila sinasabing sila ang kanyang mga magulang. Kung totoo nga ang sinasabi nila, nangangahulugan iyon na namatay siya sa kanyang nakaraang buhay at muling isinilang ng buo pa rin ang kanyang alaala. Tumingala si Arthur sa kalangitang puno ng bituin, hindi makapaniwala na matapos ang kanyang di mabilang na tagumpay at pananakop sa mundo, ibinaba siya ng mga Diyos at ginawang isang walang kalaban-labang sanggol. Nakakahiya ito, sa totoo lang, at ang katotohanang kailangan pa niyang dumaan sa proseso ng pagbuborp ay nagbibigay sa kanya ng ikalawang likas na kahihiyan. Hindi naman niya kinamumuhian ang kanyang kasalukuyang buhay dahil inaalagaan siya ng mabuti ng kanyang mga magulang, pero hindi pa rin siya lubusang masaya. Ayaw niyang magsuot ng lampin at palagi siyang may pakiramdam ng takot na baka may manakit sa kanya. Ang tanging magagawa niya upang manatiling alerto ay ang mahigpit na pagkapit ng kanyang kamao. Napansin ito ng ama ni Arthur at sinamantala ang pagkakataon upang ilagay ang kanyang daliri sa ilalim ng kamay ni Arthur upang ipakita sa kanyang asawa kung gaano siya kamahal ng kanilang anak. Nagpupumilit si Arthur na gumalaw at dahil sa sobrang diin, napadumi siya sa sarili. Kaya't si Mama ngayon ang kailangang maglinis sa kanya. Halos mapaiyak si Arthur sa kahihiyan. Gusto na niyang matapos ang kakaibang panaginip na ito. Ngunit sa kasamaang palad, ito ang malupit na realidad na kailangan niyang harapin mula ngayon. Isinantabi muna niya iyon, ngunit nakasaksi si Arthur ng mas kakaiba pa. Nakakalikha ng mahika ang kanyang ama at ginagamit ito upang palakasin ang kanyang lakas. May kapangyarihan ding mahika ang kanyang ina at ginagamit ito upang pagalingin ang kanyang ama. Kaya't napapaisip si Arthur kung paano nga ba gumagana ang mahika. Dahil ito ay isang kapangyarihang hindi niya nakilala sa kanyang nakaraang buhay. Tunay siyang namangha sa mahika at nais pa niyang makakita ng higit pa. Upang magawa ito, napagtanto niyang kailangan muna niyang lumaki. Samantala, pumasok ang kanyang ama sa kagubatan at napasuko ang isang halimaw gamit ang kanyang pampalakas na mahika. Maya-maya, dumalaw ang grupo ng kanyang mga kaibigan upang makipagkwentuhan. Sabihin ko sa'yo, lahat sila ay may mahalagang papel na gagampanan sa susunod na bahagi ng kwento. Balik tayo kay Arthur. Dahil wala naman siyang ibang magawa, inobserbahan niya ang kanyang paligid at sinikap na matuto hanggat maaari. Dahil sa kahit anong mundo, ang kaalaman ay kapangyarihan. Pagkatapos ng pangangaso, bumalik si Reynolds sa bahay at naisip ni Arthur kung nasa isang lipunan na ba siya ngayon kung saan bawat isa ay pinapayagang magmay-ari ng sandata. Kung ganito nga, nangangahulugan ito na may label ng panganib sa labas kaya naging ganito ang sistema. Naniniwala si Arthur na makatuwiran lamang na magtamo rin siya ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon upang makaangkop sa mundong ito. Marami siyang tanong na sa kasamaang palad ay hindi pa niya maipahayag. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagkadismaya, masaya pa rin siya dahil nakakaranas siya ng mga puro at napakahalagang sandali kasama ang kanyang mga magulang. Sa kanyang nakaraang buhay, ni hindi siya nakakatulog ng payapa dahil gabi-gabi ay may tangkang pagpaslang sa kanya mula sa kanyang mga kaaway. Ngayon na sa wakas ay nararanasan niya ang kapayapaan, unti-unti siyang nasasanay sa kanyang bagong buhay. Pagkalipas ng ilang araw, linggo o marahil buwan, natutunan niyang gumapang at agad siyang pumunta sa salamin upang makita kung gaano siya kaguwapo. Matapos masanay sa paggapang at magkaroon ng maayos na kontrol sa kanyang mga galaw, palihim na lumalabas si Arthur mula sa kanyang kama tuwing wala ang kanyang mga magulang at dumidiretso sa silid-aklatan. Doon kumukuha siya ng aklat, nais matutunan pa ang tungkol sa mundong ito. At nadiskubre niyang ang kontinenteng kanyang kinamulatan ay tinatawag na Decathlon. Ang Decathlon ay binubuo ng 3 kaharian. Ang kahariang Darv, kung saan naninirahan ang mga duwende, ang kahariang Elenwar
na pinamumunuan ng mga engkanto sa kailaliman ng kagubatan. At sa huli, ang kahariang sapin kung saan nakatira ang mga tao, kabilang na si Arthur. Ang bansa ni Arthur ay isang monarkiya, ngunit ang trono ay minamana. Di tulad ng sa kanyang dating mundo kung saan kahit sino ay maaaring agawin ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa dating hari. Matapos makakalap ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa mundong ito, naghanap si Arthur ng aklat tungkol sa mahika. At sa isang napaka-cute na paraan, kinuha niya ito mula sa estante. Pagkakuha ng aklat mula sa estante, nagsimulang sariwain ni Arthur kung gaano kaunlad ang kanyang nakaraang buhay kumpara sa mundong ito. Ang aklat na kinuha niya mula sa estante ay upang maunawaan niya kung bakit ganoon ang lahat. Balak niyang pag-aralan ng mahika na tinatawag ng mga tao sa mundong ito bilang mana. Ito ay naipapasalamang mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon at makikita lamang sa isa sa bawat 100 tao. Bukod pa rito, 2 anyo lamang ng mana ang umiiral sa mundo, ang augmenting, na tumutukoy sa pagpapalakas ng kakayahan ng katawan gamit ang mana, at ang conjuring, na may kinalaman sa pagpapalabas ng mana at pagkontrol nito ayon sa kagustuhan ng gumagamit. Habang binabasa niya ito, naalala niya ang mga kakayahan ng kanyang ina kanina, na malinaw na nagpapatunay na isa siyang conjurer. Bagaman bawat taong nagtataglay ng mana ay may mana core na karaniwang naa-activate ng mga spellcaster sa simula ng kanilang pagbibinata o pagdadalaga. Kapag nagawa nila ito ng maayos at napag-aralan ito, maaari na silang maging mga mage. Matapos basahin ito, naniniwala si Arthur na kahalintulad ito ng konsepto ng Kai na pamilyar sa kanya. Gayunpaman, nag-aalinlangan siya kung ang kaalamang ito ay maaaring maging sandata niya. Bilang isa na nag-aambisyong maging isang kung fu warrior, sa sandaling iyon, sinubukan niyang i-channel ang kanyang panloob na Kai at halos maabot na ang isang antas, nang biglang gambalain siya ng kanyang ina, si Alice. Binuhat siya ni Alice na parang ang mahal niyang bae at tinitigan siya ng malapitan. Sa una, inakala ni Arthur na nabuking na siya. Pero agad namang sinabi ni Alice na malamang ay nagkalat siya sa lampin, na totoo naman, ang baho. Habang pinapalitan ni Alice ang kanyang lampin, labis ang pagkadismaya ni Arthur sa kung paanong nagiging bilangguan na ang katawang ito para sa kanya. Nangako siya sa sarili na kailangang makamit niya ang mas higit na kapangyarihan. Maya-maya, ginugol ni Alice ang oras sa pagdodokumento ng mga aspeto ng buhay ni Arthur at labis siyang natuwa sa mga pag-unlad na ipinapakita ng anak nila sa mundong ito. Ngunit nababahala siya sa katotohanang ni minsan ay hindi pa sila napangitian ni Arthur. Sa pag-iisip niyang ito, nalungkot siya. Saka siya tumingin sa bintana at nakita ang kanyang asawa, si Ray, na tinuturuan si Arthur kung paano humawak ng espada. Masayang-masaya si Ray na ibalita kay Alice ang progreso ni Arthur. Pero galit na galit si Alice sa kanya sa pagtuturo ng isang mapanganib na kasanayan sa napakabata pa nilang anak. Pasensya na, bro, mahirap talagang intindihin ang mga babae. Naniniwala si Alice na masyado pang bata si Arthur para matutong gumamit ng espada at malakas niyang pinagalitan ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, masusing pinagmamasdan ni Arthur ang dalawa at ginagamit sila bilang batayan upang maunawaan ang istruktura ng isang pag-aasawa kahit nagsisimula na siyang maniwalang ang mundong kanilang ginagalawan ay maaaring pinamumunuan ng mga babae. Kinahapunan din, isinama ni Alice si Arthur sa palengke at labis siyang nasiyahan sa lahat ng kanyang nakita. Bawat bagay na masilayan niya ay tila isang aralin na dapat matutunan. Ngayon ko naintindihan kung bakit ang mga sanggol ay palingalinga na parang pamilyar sila sa lugar, lalo na sa mga bagay na hindi niya nakita sa kanyang nakaraang mundo. Nakaobserba pa nga siya ng mahika ng malapitan na lubos niyang ikinatuwa at ikinabighani. Habang pauwi na sila, unti-unti nang napapapikit si Arthur. Pero bago siya tuluyang makatulog, naisip muna niya kung gaano naging kapakipakinabang sa kanya ang kanyang pamilya. Pagka-uwi nila sa wakas, dinala siya ni Alice sa kanyang silid. Habang naglalakad sila, ikinuwento ni Alice kung gaano siya kasaya tuwing palihim na bumabangon si Arthur mula sa kama upang magbasa at kung gaano siya kainteresado tuwing nasa palengke sila. Naniniwala siyang namana ni Arthur ang mga katangiang ito mula sa kanyang ama, si Ray, tulad niya. Napag-isip-isip niya na balang araw ay maaaring layasan sila ni Arthur upang tuklasin ang mundo, ngunit umaasa siyang makakaranas ito ng isang mas payapang buhay.
Kinagabihan, pinanood ni Arthur ang kanyang ama habang gumagamit ng mahika at labis siyang natuwa sa ideya na may isang tao siyang maaaring matutunan ng malapitan. Pinanood niya si Ray na nagpapalutang ng ilang bato mula sa lupa at bigla siyang nagbago ng isip. Bago pa siya tuluyang madismaya, dumating si Alice. Tiniyak nito sa kanya na nagsisimula pa lamang si Ray at hinihimok siyang manood ng mas mabuti. Sa sandaling iyon, pinalakas ni Ray ang kanyang mahika at sa huli ay nagpakitang gilas ng ilang mas mataas na antas ng kasanayan. Habang pinapanood niya ito, agad na naisip ni Arthur na ang kanyang ama ay isang augmenter. Nasabik siyang gumawa ng sarili niyang trick pero naudlot ang kanyang pag-iisip nang sabihan siya ng kanyang ina na oras na para matulog. Habang binubuhat siya papunta sa kanyang silid, napansin niya ang isang aklat sa estante at patuloy itong tinuturo habang malakas na umiiyak na para bang hinihiling na hayaang mabasa niya ito. Matapos maglabas ng kanyang cute na mukha, napilitan si Alice na hayaan siyang magbasa sandali. May makakapagsabi ba kung paano gumana yon? Habang binabasa niya ang aklat, naalala niya ang lahat ng kaalamang natutunan niya sa kanyang pagsisikap na makalikha ng sarili niyang monocore. Sinimulan niyang ipunin ang lahat ng mana mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan papunta sa isang punto. Ginawa niya ito ng ilang sandali at sa oras na inakala ng kanyang mga magulang na siya'y mahimbing ng natutulog. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Sa nangyaring iyon, mabilis na tumalon si Ray upang protektahan ang kanyang asawa at nagtamo ng paso sa likod. Matapos matiyak na ligtas si Alice, naalala nilang pareho na naiwan si Arthur sa loob ng bahay. Agad silang tumakbo papasok at labis silang nabigla nang makita si Arthur na nakalutang sa ere. Nanatili silang tulala sa kanilang nasaksihan at wala silang nagawa kundi ang panoorin siya habang unti-unti siyang bumababa sa lupa. Pagkababa niya, biglang nagsimulang gumuho ang bubong. Dahil isa lamang siyang bata, hindi siya nakailag agad, ngunit mabilis siyang sinagip ng kanyang mga magulang mula sa maaaring naging muling pagkikita niya sa kabilang buhay. Makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay silang napaiyak at sa sandaling iyon, napagtanto ni Arthur na gagawin ni na Alice at Ray ang lahat upang mapanatili siyang ligtas, isang uri ng katiyakang hindi niya kailanman natamo sa kanyang nakaraang buhay. Makaraan ng ilang taon, si Arthur ay isa ng batang lalaki na nagsisimulang matutong lumaban mula sa kanyang ama na si Reynolds. Magkaharap silang dalawa sa hardin, kung saan sinusubukan ng kanyang ama na iabot sa kanya ang kanyang paboritong guwantes. Ngunit tumanggi si Arthur dahil alam niyang wala pa siyang sapat na lakas upang gamitin iyon sa kanyang edad. Sa halip, pinili niyang hawakan ng isang kahoy na espada at ganoon din ang ginawa ng kanyang ama. Agad na kumilos si Arthur. Sinubukang magbigay ng 3 sunod-sunod na atake sa kanyang ama, ngunit mas malakas ang kanyang ama at madaling naipagtanggol ang bawat atake. Napagtanto ni Arthur na ginagamit ng kanyang ama ang mahika upang patibayin ang mga kahoy na espada, kaya't nagpasya rin siyang gawin iyon at ibinuhos ang kanyang mana sa kanyang kahoy na espada. Maya-maya, muli siyang tumakbo papunta sa kanyang ama na nagulat nang mabasag ng atake ni Arthur ang kanyang espada sa gitna. Ngumiti si Arthur at sinabing mas maganda ang kanyang kahoy kaysa sa kahoy ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ama na mas mahalaga ang tibay. Gayunpaman, napagtanto ng kanyang ama na si Arthur ay isang henyo, kaya't ginawa niya ang mahirap na desisyong kausapin ang kanyang asawa tungkol sa pagpapadala kay Arthur palabas ng bayan sa isang tunay na guro. Tutol na tutol ang kanyang ina na si Alice dahil ayaw niyang mawalay sa kanya ang kanyang mahal na anak, lalo pat 4 na taong gulang pa lamang ito. Iginiit ni Reynolds na sa edad na 4 na taon, mas malakas na ang kahoy ni Arthur kaysa sa kanya, kaya nararapat lamang na sanayin siya ng isang bihasang mandirigma. Ngunit bago sila makapagdesisyon, sumabat si Arthur at sinabi na dapat silang lahat ay magkasamang umalis. Bagamat mukhang hangal ang ideya, agad na pumayag ang 2 magulang. Malamang ay dahil hindi pa naapektuhan ng krisis sa pabahay ang mundo nila. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga dating kasama ni na Alice at Reynolds upang maglakbay kasama nila at ipinakilala ni Arthur ang sarili niya sa lahat. Ang dating grupo ng kanyang mga magulang ay binubuo ni na Adam, ang pinuno, Angela, ang babaeng may malaking dibdib, ang lalaking karaniwan lang ang itsura, Helen, ang mamamana, at Jasmine, ang kakaibang babae na tila may hinala kay Arthur sa hindi malamang dahilan. Di naglaon ay nagpasya silang umalis na at nalaman ni Arthur na sa mundong ito, gumagamit pa rin sila ng medyo sinaunang paraan ng transportasyon, kumpara sa mundo niya kung saan may air Ubers na pumupunta kahit saan. Maya-maya,
Nagpasya silang umupo sandali upang kumain, ngunit hindi naging maganda ang takbo nito nang biglang lumabas mula sa gubat ang isang grupo ng halimaw na lobo dahil sa amoy ng pagkain. Agad na kumilos si Jasmine, kinuha ang 2 patalim at tumalon sa labanan, pinaghihiwa ang bawat lobong humarang sa kanya, habang sina Reynolds, Adam, at Helen ay pumatay pa ng mas maraming lobo gamit ang kani-kanilang sandata. Samantala, ginamit ni Derd at Angela ang kanilang mahika upang tuluyang wasakin ang mga natitirang halimaw. Kinagabihan, nagsalo sila sa karne ng mga halimaw at makalipas ang ilang sandali, napansin ni Alice na dumudugo pa rin ang braso ni Reynolds kaya nagpasya siyang pagalingin ito. Agad na tumayo ang ibang miyembro ng grupo mula sa kanilang kinauupuan at bumuo ng protektibong bilog sa paligid nila na ikinagulat ni Arthur. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang si Alice ay isang natatanging salamangkera na may kakayahang gamutin, isang uri ng mahika na labis na bihira. Dahil sa pambihirang kakayahang ito, palagi siyang nanganganib na makuha ng iba, kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit sila lumipat sa kanayunan upang manatiling hindi napapansin. Sa kabutihang palad, gumana ng maayos ang mahika ng pagpapagaling, ngunit pagkatapos noon, nagpasya si Adam na kailangan niya ng kaunting ehersisyo at tinanong si Arthur kung nais nitong magsanay kasama siya. Pumayag si Arthur na magsanay habang binalutan ni Adam ng tela ang matulis na dulo ng kanyang sibat upang maiwasan ang anumang pinsala. Naghandang magsimula sa kanilang sparring at pinuno ng mana ang kanilang mga sandata. Ngunit sa ikinagulat ni Adam, si Arthur ang naunang kumilos, ginamit niya ang mahika upang dagdagan ang kanyang bilis, kumilos ng kasimbilis ng kidlat patungo kay Adam bago biglang nawala at lumitaw sa likod nito, dahilan upang hindi makapaghanda si Adam. Sa kasamaang palad, nadulas si Arthur na nagbigay kay Adam ng pagkakataong makaganti at hindi naglaon ay nagkaroon sila ng matinding palitan ng mga atake. Lahat ay nagulat sa bilis ni Arthur, ngunit sa huling sandali, itinapon siya paitaas dahil sa gaan ng kanyang katawan at napilitan si Angela na sagipin siya gamit ang kanyang mahikang hangin. Maingat siyang bumagsak sa lupa, sa ibaba. Habang pinapagalitan si Adam ng iba pang miyembro ng grupo dahil sa sobrang lakas na ginamit niya laban sa isang batang paslit, pilit namang ipinagtatanggol ni Adam ang sarili. Sinasabing masyadong malakas ang bata, ngunit wala ni isa mang nakinig sa kanya. Samantala, mukhang labis na naiintriga si Jasmine sa mga kakayahan ni Arthur at nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa mga teknikong ginagamit niya. Lumipas ng mabilis ang mga sumunod na araw habang nagsasanay si Arthur, kumakain, natutulog, at muli na namang nagsasanay kasama halos lahat ng miyembro ng kanilang grupo. Natuto siya ng mga teknik sa sibat mula kay Adam, push-up mula kay Reynolds, pagbaril ng pana mula kay Helen, at pagtakbo na parang si Usain Bolt mula kay Jasmine, na mukhang sobrang nahuhumaling sa batang lalaki. Sinubukan niyang akitin si Arthur na sumama sa isang maliit na party sa pamamagitan ng pag-aalok ng maliit na espada na may baby oil pa. Pero ayaw ng kanyang ina na maluto si Arthur, kaya tinawag niya ito palayo. Maya-maya, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay gamit ang mga karwahe, ngunit bigla silang napilitang huminto dahil sa misteryosong pangyayari. Biglang dumagsa ang mga palaso papunta sa kanila at agad na napagtanto ni Arthur na inaatake sila ng mga tulisan. Agad na tumalon sa harap ng mga karwahe, sina Derd at Adam, habang ginamit naman ni Angela ang kanyang mahikang hangin upang palayasin ang lahat ng palasong paparating. Sumilip si Arthur sa labas at nakita niyang napapaligiran na sila ng mga tulisan mula sa lahat ng panig. Iniutos ng pangit na pinuno ng mga tulisan sa kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Alice at Arthur at alisin ang lahat ng iba pa dahil pwede raw silang ibenta sa malaking halaga. Sumigaw ang mga tulisan sa pagsang-ayon at sabay-sabay na sumugod sa lugar ng labanan, kung saan agad silang sinimulang pabagsakin ni Reynolds at ng kanyang grupo. Isa-isang pinabagsak ng mga miyembro ng grupo ang mga tulisan at alam ni Arthur na mas malakas ang bawat isa sa kanyang grupo kung individual na laban lang ang pag-uusapan. Ngunit nagsimulang lumala ang sitwasyon nang subukan ng mga tulisan na daigin sila sa dami ng bilang. Unti-unting napapagod ang mga miyembro ng grupo dahil sa walang tigil na laban, habang ang pinuno ng mga tulisan ay humarap kay Reynolds sa isang labanang isa sa isa at itinulak siya ng malakas sa karwaheng kinaroroonan ni Arthur. Lumipas ng mabilis ang mga sumunod na araw habang nagsasanay si Arthur, kumakain, natutulog, at muli na namang nagsasanay kasama halos lahat ng miyembro ng kanilang grupo. Natuto siya ng mga teknik sa sibat mula kay Adam, push-up mula kay Reynolds, pagbaril ng pana mula kay Helen,
at pagtakbo na parang si Usain Bolt mula kay Jasmine na mukhang sobrang nahuhumaling sa batang lalaki. Sinubukan niyang akitin si Arthur na sumama sa isang maliit na party sa pamamagitan ng pag-aalok ng maliit na espada na may baby oil pa. Pero ayaw ng kanyang ina na maluto si Arthur, kaya tinawag niya ito palayo. Maya-maya, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay gamit ang mga karwahe, ngunit bigla silang napilitang huminto dahil sa misteryosong pangyayari. Biglang dumagsa ang mga palaso papunta sa kanila at agad na napagtanto ni Arthur na inaatake sila ng mga tulisan. Agad na tumalon sa harap ng mga karwahe, sina Derd at Adam, habang ginamit naman ni Angela ang kanyang mahikang hangin upang palayasin ang lahat ng palasong paparating. Sumilip si Arthur sa labas at nakita niyang napapaligiran na sila ng mga tulisan mula sa lahat ng panig. Iniutos ng pangit na pinuno ng mga tulisan sa kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Alice at Arthur at alisin ang lahat ng iba pa dahil pwede raw silang ibenta sa malaking halaga. Sumigaw ang mga tulisan sa pagsang-ayon at sabay-sabay na sumugod sa lugar ng labanan, kung saan agad silang sinimulang pabagsakin ni Reynolds at ng kanyang grupo. Isa-isang pinabagsak ng mga miyembro ng grupo ang mga tulisan at alam ni Arthur na mas malakas ang bawat isa sa kanyang grupo kung individual na laban lang ang pag-uusapan. Ngunit nagsimulang lumala ang sitwasyon nang subukan ng mga tulisan na daigin sila sa dami ng bilang. Unti-unting napapagod ang mga miyembro ng grupo dahil sa walang tigil na laban, habang ang pinuno ng mga tulisan ay humarap kay Reynolds sa isang labanang isa sa isa at itinulak siya ng malakas sa karwaheng kinaroroonan ni Arthur. Habang dumidilat si Arthur matapos ang pagbagsak, napagtanto niyang buhay pa siya. Nagtataka siya kung nasaan na siya nang biglang yumanig ang lupa sa ilalim niya habang may isang dambuhalang nilalang na papalapit sa kanya. Sinubukan ni Arthur na bumangon upang makita kung ano ang dumarating at lubos siyang nasindak nang makita ang isang nakakatakot na itsurang demonyo na tinawag siya sa kanyang pangalan. Natatakot si Arthur sa demonyo pero isa siyang Chad na hindi sumusuko ng walang laban. Tumalon siya sa demonyo upang atakihin ito, ngunit siya'y tinabig lamang ng marahan. Habang bumabangon siya, sinabi ng demonyo na marami pa siyang kailangang matutunan at pagkatapos ay tiniyak nitong kaibigan siya. Hindi maintindihan ni Arthur kung ano ang nangyayari at bigla na lamang nagsimulang mamitas ng mga prutas ang demonyo para sa kanya. Sinabi niya kay Arthur na kailangan niyang kumain muna bago sila magsimulang mag-usap dahil hindi siya sasagot sa kahit anong tanong kung hindi. Wala nang ibang magawa si Arthur kundi kainin agad ang mga prutas at pagkatapos ay tinanong niya ang demonyo kung ayos lang ang kanyang mga magulang. Ipinakita niya sa kanya ang isang tagpo sa kalsada kung saan nakipaglaban ang kanyang mga magulang at mga kaibigan sa mga tulisan at puno ito ng mga bangkay ng mga tulisan. Sinabi ng demonyo kay Arthur na ligtas at buhay ang lahat ng kilala niya at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ilang araw na ang nakalipas ng walang panganib. Naantig si Arthur at napaluha sa ginhawang naramdaman matapos marinig ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalan ng demonyo upang maipahayag ang kanyang pasasalamat at ipinakilala niya ang sarili bilang Sylvia. Lumipas ang ilang araw na nasa kuweba pa rin ni Sylvia si Arthur, kumakain ng mga prutas upang mabuhay habang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat. Nais niyang puntahan agad ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Sylvia na hindi ito ganoon kadali dahil kailangang dumaan sa kagubatang puno ng mga mapanganib na halimaw at mga tulisan. Gayunpaman, may isa pang paraan si Sylvia upang muling pag-isahin si Arthur at ang kanyang pamilya, ngunit nangangailangan ito ng paglikha ng butas sa telang espasyo at oras at nangangailangan ng mahabang panahon. Naiintindihan ito ni Arthur, at habang inihahanda ni Sylvia ang butas sa espasyo at oras, patuloy niyang sinasanay ang kanyang mga kakayahan. Ngayon ay nauunawaan na niya na kahit mukhang demonyo si Sylvia, isa talaga siyang mabuting nilalang at higit pa roon, tunay siyang nagmamalasakit kay Arthur. Isang araw, habang pinapaunlad ni Arthur ang kanyang mana core, nagpasya si Sylvia na turuan siya ng isang teknik na hindi alam ng mga tao. Kinokolekta niya ang mana mula sa hangin at bumuo ng bola sa kanyang kamay na ikinagulat ni Arthur dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kailanman. Sinabi ni Sylvia na karamihan sa mga tao ay iniisip na maaari lang silang mag-ipon o gumamit ng mana, ngunit sa kalikasan, maraming nilalang ang kayang gawin ang dalawang ito ng sabay. Ipinag-aalok niya na ituro ang teknik na ito kay Arthur, ngunit bago iyon, nais niyang malaman kung ano ang gagawin niya kapag siya'y naging mas malakas. Pagkatapos matutunan ito, matagal na nag-isip si Arthur
At pagkatapos ay idineklara niyang kapag siya'y naging malakas na, papatayin niya ang sinumang mananakit sa kanyang mga kababayan, ngunit hindi nagustuhan ni Sylvia ang sagot na ito kaya itinabig niya siya. Nagalit si Arthur sa ginawa nito, ngunit sinabi ni Sylvia na bumagsak siya sa kanyang pagsusulit dahil hindi niya tuturuan ang sinumang may ganoong klaseng marahas at sirasirang pag-iisip. Nalilito si Arthur dahil ang tanging natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay ay ang lumakas upang patayin ang kanyang mga kaaway. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Sylvia kung nasisiyahan ba siyang palaging iniisip ang karahasan, natahimik si Arthur. Pagkatapos ay sinabi ni Sylvia sa kanya na may iba pang paraan upang gamitin ang lakas bukod sa karahasan at ayaw niyang sayangin ni Arthur ang kanyang buhay sa galit at dahas. Ang kanyang mga salita ay tumama sa isang masilang bahagi ng damdamin ni Arthur. At para bang alam ni Sylvia ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay inulit ni Sylvia ang kanyang unang tanong at tinanong kung ano ang gagawin niya kapag siya'y naging mas malakas. At sa pagkakataong ito ay sumagot si Arthur na poprotektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Nasiyahan si Sylvia sa sagot na iyon at sinimulan na niyang turuan si Arthur kung paano gumamit ng mahika habang direktang kinokolekta ito mula sa kanyang kapaligiran. Mabilis rin itong natutunan ni Arthur. Ngunit habang tumatakbo siya upang ipakita kay Sylvia na kayanan niya ito, tinamaan siya nito at tumilapon sa gilid ng kuweba at natabunan ng mga bato. Nalilito si Arthur, ngunit kinausap siya ni Sylvia sa pamamagitan ng telepatya at sinabing huwag siyang gumawa ng kahit anong ingay. Ilang sandali lang ang lumipas, dumating ang isa pang demonyo na katulad ni Sylvia at sinabi sa kanya na bumalik na ito sa kanya. Tumanggi si Sylvia na sumama, kaya pinakawalan ng demonyo ang isang bolang enerhiya patungo sa kanya. Nag-aalala si Arthur, ngunit tiniyak ni Sylvia na magiging maayos siya. Tumayo siya upang lumaban muli at pinalaya ang kanyang buong kapangyarihan, winasak ang kanyang anyong demonyo, at nag-anyong isang puting dragon. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang hyper beam sa demonyo na halos hindi nito naipagtanggol. Binalaan siya nito na ang paggamit ng ganoong kalakas na kapangyarihan ay may malaking kapalit, ngunit sinabi ni Sylvia na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Sa kung anong paraan ay naipawalang bisa ng demonyo ang kanyang atake at saka siya pinaulanan ng mga bolang madilim na enerhiya kung saan ang ilan ay tumama sa kuweba. Na-distract si Sylvia habang sinusubukang tiyakin ang kaligtasan ni Arthur, kaya nagpasya ang demonyo na tapusin siya gamit ang isang malakas na atake. Napagtanto ni Sylvia na malalagay sa panganib si Arthur dahil dito, kaya nagpasya siyang isugalang lahat upang makaligtas ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang itigil ang oras at saka tinawag si Arthur sa labas, sinasabing kailangan na niyang umuwi ngayon. Bumukas siya ng butas sa espasyo at oras at sinabi sa kanya na hindi siya dadalhin nito direkta sa kanyang pamilya, ngunit ngayon ay sapat na ang kanyang lakas upang mabuhay nang mag-isa habang hinahanap niya sila. Napagtanto ni Arthur na isinakripisyo ni Sylvia ang sarili para sa kanya at nadurog ang kanyang puso dahil dito. Ngunit pinapapangako siya ni Sylvia na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang mga taong mahal niya. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng ilang mga pamamaalam na regalo sa anyo ng isang kristal na itlog at isang balahibo at hiniling sa kanya na alagaan itong mabuti. Pagkatapos noon, hinalikan niya si Arthur at biglang nagkaroon ito ng gintong mga tattoo sa magkabilang braso. Sinabi ni Sylvia sa kanya na malalaman niya ang kahulugan at layunin ng mga ito sa tamang panahon, ngunit sa ngayon, ito na ang pamamaalam. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi naman talaga niya kailangan ng ganitong katagal upang ihanda ang portal para pauwiin siya, at sinadya niyang patagalin ito dahil nasiyahan siya sa ilang araw na magkasama sila. Naiyak si Arthur nang marinig ito at napagtanto niya na hindi pa siya sapat na malakas upang protektahan siya sa ngayon kahit na ipinangako niyang poprotektahan niya ang lahat ng mahal niya. Sinabi ni Sylvia sa kanya na hindi naaangkop ang kanilang pangako sa sitwasyong ito at sinabi sa kanyang magmadali. Sinabi ni Arthur na wala siyang pakialam kung isa siyang dragon o isang demonyo dahil pamilya na ang turing niya sa kanya at hindi mo kailanman iniiwan ang pamilya. Sinabi ni Sylvia kay Arthur na mayroon na siyang ina, kaya nagpasya siyang tawagin siyang Lola at napaluha ang dragon nang marinig iyon. Pagkatapos ay itinulak ni Sylvia si Arthur papunta sa portal at dinala niya ang itlog at ang balahibo. Ngunit habang papasok siya sa portal at lumingon upang magpaalam kay Sylvia sa huling pagkakataon, bigla siyang nahila palayo. Pagkaalis niya, pinalaya ni Sylvia ang kanyang kapangyarihan
at ibinalik ang oras sa loob ng kuweba sa normal at agad siyang tinamaan ng atake ng demonyo. Bumagsak siya sa lupa, ngunit habang papalapit ito sa kanya, kampante sa kanyang tagumpay, mabilis siyang sinurpresa ni Sylvia at pinasabog ito gamit ang buong lakas niya sa sobrang lapit. Samantala, si Arthur ay bumabagtas sa loob ng portal nang muli niyang marinig ang boses ni Sylvia. Sinabi nito sa kanya na ayos lang na malungkot, ngunit kailangan niyang magsikap upang isang araw ay mapalitan ang kalungkutang iyon ng kaligayahan. Sinabi ni Arthur na hindi niya kaya, ngunit sinabi ni Sylvia na alam niyang kaya niya dahil siya ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan. Nagulat si Arthur nang marinig na alam niya ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay at nais sana niyang tanungin si Sylvia kung siya ba ang nagdala sa kanya sa mundong ito. Ngunit bago pa niya ito magawa, lumabas na siya sa portal. Matapos umiyak ni Arthur para kay Sylvia, tumayo siya at inilagay ang kristal na itlog sa kanyang supot. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at napagtanto niyang nasa loob siya ng isang makapal na kagubatan na puno ng panganib. Agad na ginamit ni Arthur ang kanyang pagpapalakas ng kalamnan upang marating ang tuktok ng isang puno. Mula roon, napansin niyang delikado ang itlog na natanggap niya. Isinara niya ng mahigpit ang kanyang bag upang maprotektahan ito. Pagkatapos ay tumalon-talon siya mula sanga hanggang sa makasalubong niya ang isang grupo ng mga tulisan na umatake sa isang karwahe at kinukuha ang isang batang babaeng duwending bihag upang ibenta bilang alipin. Sa kanyang pagkakita sa tagpong iyon, agad na naalala ni Arthur ang pag-atake sa kanya ng parehong grupo ilang araw na ang nakalipas. Nang ihagis ang duwende sa loob ng karwahe upang dalhin na siya palayo, sumiklab ang galit ni Arthur. Naalala niya kung paano tinanggihan ni Sylvia na ituro sa kanya ang kanyang kapangyarihan dahil sa kanyang marahas na pananalita. Dahil dito, nangako si Arthur na hindi siya magpapadala sa masasamang damdamin. Pagkatapos ay sinundan niya ang ninakaw na karwahe patungo sa kampo ng mga tulisan na itinayo nila habang papalubog na ang araw. Isa sa mga tulisan ang nagsabing sayang naman kung ibebenta agad ang batang babae nang hindi muna nagkakatuwaan, bagay na lalong nagpaalarma kay Arthur. Gayunpaman, nagpa siya siyang maghintay nang matiwasay sa isang meditatibong estado upang kumilos sa pinakaangkop na sandali. Pagdating ng gabi, pinagmasdan ni Arthur ang mga may sungay na lobo at nagtakang bakit sila sumusunod sa mga taong ito nang walang pagtutol. Doon niya napansin na may mga mahiwagang kwelyo sa kanilang leeg na nagpapasunod sa kanila. Ipinukol ni Arthur ang mga prutas mula sa puno sa isa sa mga lobo na siyang ikinagalit ng mga ito at naging sanhi ng kaguluhan na narinig ng grupo sa paligid ng siga. Upang patahimikin ang mga lobo, gumamit ng walang habas na karahasan ang isa sa mga kasabwat. Sinamantala ni Arthur ang pagkakataon at tinalo ang lalaking iyon gamit ang kanyang mana na parabang isang talim. Matapos mapatumba ang kalaban, ninakaw niya ang sandata nito at nakita niyang papalapit ang ikalawang lalaki upang tingnan kung bakit natagalan ang kasama. Walang pag-aalinlangan, mabilis na pinaslang ni Arthur ang ikalawang lalaki at napansin kung gaano nakakapagod ang makipaglaban gamit ang katawan ng isang bata. Lumapit ang ikatlong lalaki upang suriin kung bakit hindi pa bumabalik ang kanyang mga kasama at agad din siyang pinutol ni Arthur na naputol ang kanyang binti sa isang iglap. Bagamat buhay pa, binalaan ng tulisan ang kanyang ikaapat na kasamahan na ang batang sumalakay ay isang salamangkero. Sa sandaling iyon, ipinakita ng tauhan ang sarili niyang mana at ipinakitang kaya rin niyang gumamit ng mahika. Bukod pa rito, ipinahayag niya ang kagustuhang buhayin si Arthur dahil mas mataas ang presyo ng isang batang salamangkero kaysa sa duwendeng bihag nila. Inatake ni tulisan si Arthur, ngunit mabilis itong nakailag at gumanti ng isang lumilipad na sipa, subalit hindi niya tinamaan ang target. Bilang tugon, inihagis ng batang lalaki ang kanyang punyal na nakatali sa lubid patungo sa kalaban, ngunit nasalo ito ng tulisan habang nasa ere, kaya't nabigo ang plano ni Arthur. Habang walang depensa, itinumba si Arthur sa lupa ng isang malakas na sipa at hinawakan upang dalhin palayo, ngunit gumanti siya sa pamamagitan ng apoy sa tuhod ng kalaban na siyang nagpasiklab dito sa loob ng ilang sandali. Sa galit, nagpa siya ang tulisan na ayaw na niyang buhayin pa ang bata. Ngayon, determinado siyang ibenta si Arthur sa mga kolektor ng kakaibang katawan. Subalit, sinamantala ni Arthur ang galit ng kalaban at muling inihagis ang punyal na may lubid, na tumama sa noo ng kalaban at agad siyang napatay. Nang makita ng ikatlong natitirang tulisan, ang batang salamangkero, napapalapit, nakiusap siyang patawarin siya.
Naalala ni Arthur na ang batang babae ay nakiusap din noon ng awa sa lalaki, ngunit hindi niya maalala na pinakinggan siya nito. Kaya't tinapos ni Arthur ang tulisan at pumasok sa karwahe upang tanggalin ang piring ng nakabihag na batang duwende. Sa isang saglit, nakita niya ang duwende na parang ibang tao. Ngunit dahil walang oras upang pag-isipan ito, nagpasya siyang ilabas ang babae mula sa sasakyan at sinabi sa kanya na malaya na siyang umalis. Tinanong ng duwende kung nasaktan ba ang tao at ipinakita ni Arthur ang isang sugat na tiyak na paiiyakin ng isang batang kasing edad niya. Isinantabi muna iyon at napag-isip-isip niyang ito ang unang beses na nakakita siya ng kaedad niya simula nang isilang siya sa mundong ito. Sa huli, tinakpan niya ng mga kumot ang mga bangkay ng mga tulisan. Sabay sabing hindi ito bagay na makita ng isang bata gaya ng duwende. Sumagot ang babae na ang tao ay isa ring bata na hindi niya nasagot. Gusto ng batang babae na malaman kung ano ang nangyari sa mga lalaking dumukot sa kanya, kaya't nagsinungaling ang bata at sinabing nasangkot ang mga ito sa isang aksidente, ngunit ayos na ang lahat ngayon. Ang sumunod na ginawa ni Arthur ay tipunin ang mga gamit ng batang babae at sinabing maswerte siyang dumating sa tamang oras. Sa narinig, namula ang kanyang pisngi at hinawakan ang kamay ng bata. Habang tahimik lang, umaasa siyang maipapakita ng kanyang ekspresyon na hindi siya pwedeng iwanang mag-isa dahil natatakot siya. Tiniyak ni Arthur sa kanya na hindi na siya muling gagambalain ng mga lalaking iyon, saka naisip ng babae sa kanyang sarili. Baliw siguro ang batang to para iwan ang isang gandang gaya ko. Sa totoo lang, akala ni Arthur ay ligtas ang gubat na ito para sa isang duwende. Ngunit itinama siya ng bata at sinabing minsan ay binanggit ng kanyang mga magulang na maaaring kainin ng walang pag-aalinlangan ng isang multong puno ang batang duwende. Sa narinig, tinanong ni Arthur kung saang direksyon siya nanggaling at itinuro ng bata ang isang direksyon ng basta-basta na sa totoo'y kabaligtaran ng kanyang pinanggalingan. Upang itama ang sitwasyon, tinanong niya kung gaano pa siya kalayo sa kanilang bahay, ngunit wala rin itong ideya dahil habol lang siya ng habol sa mga insekto at naligaw. Napagpasyahan ni Arthur na hindi gaanong makatwira ng batang ito, ngunit inisip niya na karaniwan namang ganoon ang mga bata. Lilak, naalala niya ang sarili noong siya'y bata pa sa kanyang nakaraang buhay, mag-isa at iniwan sa isang selda, at nagpasya siyang hindi niya iiwan ang batang ito. Ang problema, wala siyang ideya kung paano kontrolin ang mga may sungay na lobo at inisip niyang baka mas mabuting tapusin na lang ang paghihirap ng mga ito, ngunit iminungkahi ng duwende na pakawalan na lamang sila. Nag-aalala si Arthur na baka umatake ang mga ito, pero tiniyak ng bata na ginamit lang ang mga hayop ng masasamang tao at wala naman silang balak na maging agresibo. Dagdag pa niya, pinapahalagahan ng mga nilalang ng kagubatan ng buhay. Sa gayon, pinalaya nila ang mga hayop at tahimik na umalis ang mga ito nang hindi nagdulot ng kaguluhan. Pagkatapos nito, naglakad ang dalawa sa kagubatan hanggang sa magbukhang liwayway. Habang nagpapahinga, tinanong ni Arthur ang kanyang kasama kung ano ang pangalan nito at ipinakilala niya ang sarili bilang Tessia Eralet. Matapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, inabutan ni Arthur Lewin si Tessia ng sopas. Iniisip na baka nagugutom ito at nangangailangan ng lakas para sa mahabang paglalakbay sa hinaharap. Ang sarili niyang sinabi ay nagpapaalala sa kanya ng mga prutas na inialok noon ni Sylvia sa loob ng kuweba. Sa katunayan, nagsisimula na siyang magsalita na parang si Sylvia. Ipinagtapat ni Tessia na medyo kakaiba ang amoy ng pagkain at ipinaliwanag ni Arthur na pinakuluang tuyong karne lang ito na may kaunting asin, na marahil ay mas masarap kung may halong mga halamang pampalasa. Sa harap ng pag-ismid ng duwende sa pagkain, napaisip si Arthur na lagi niyang tinitingnan ang pagkain bilang simpleng paraan upang makakuha ng nutrisyon. Umamin si Tessia na gusto sana niyang makakain ng matatamis at napagtanto ni Arthur na ang batang ito ay huwaran ng pagiging bata. Tinanong niya kung bakit siya napunta sa kagubatan ng Ulshar at sinabi ni Arthur na nawalan siya ng kontak sa kanyang pamilya, bagay na nagbigay ng koneksyon sa duwende dahil naligaw rin siya. Nang tanungin ni Arthur kung paano ang buhay sa lupain ng mga duwende, ibinahagi ni Tessia na masaya sa Elenwar. Dahil abalang-abala ang kanyang mga magulang, madalas nakasama ni Tessia ang kanyang lolo at mga tagapag-alaga. Di naglaon na patunayang mas mahaba ang biyahe kaysa sa inaasahan ni Arthur. Sa ngayon, wala pa ring palatandaan kung nasaan ang Elenwar. Sa isang punto, napaligiran si Tessia ng maraming insekto na, ayon sa kanya, karaniwan sa kanilang bayan at ginagamit para magmarka ng daan. Ipinatong ni Tessia ang isang insekto sa tainga ni Arthur na parang hikaw,
At doon niya napagtantong ganito pala maglaro ang mga bata. Isang bagay na hindi niya naranasan noon dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maging isang tunay na bata. Habang naglalakad, masiglang ikinuwento ni Tessia na kapag nagising na ang kanyang mana, magsasanay siya sa bahay ng kanyang guro. Tinanong ni Arthur kung wala bang sistemang pampaaralan sa kanilang lupain sa halip na isang pribadong tagapagturo, ngunit wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy nito. Samantala, may isang may sungay na lobo na nagmamanman sa kagubatan at alam ito ni Arthur. Pagsapit ng gabi, nagsimulang umalulong ang hayop at naisip ni Arthur na dapat ay pinatay na niya ito upang maiwasan ang posibleng pag-atake, pagsapit ng bukang liwayway. Sinabihan ni Arthur si Tessia na magpahinga sa loob ng tolda habang siya naman ang magbabantay sa labas. Mag-isa, sinubukang unawain ng tao kung ano nga ba talaga ang layunin ni Sylvia sa pagbibigay sa kanya ng itlog na iyon. Makalipas ang ilang sandali, hindi makatulog si Tessia, kaya naalala pa niya ang bilin ng kanyang lolo na huwag matutulog kasama ang kahit sinong lalaki. Pero handa siyang itago ang lihim tungkol kay Arthur. Gayunpaman, hindi rin antok si Arthur at iginiit niyang subukan pa rin niyang matulog. Nag-aalala pa rin, sinabi ng duwende na kung mananatili sa labas ang bata, baka may tulisan na makapansing may mga bata roon na maaaring magdala ng gulo. Nang mapagtanto ni Arthur na hindi iyon talaga ang ibig sabihin ng bata, tinanong niya kung takot ba siya sa multo. Ngunit nagkunwari si Tessia na hindi siya natatakot at iginiit na ang iniintindi lang niya ay ang kanilang kaligtasan. Kaya mas mabuting ang tao na lang ang magbantay sa loob ng tolda. Sa patuloy niyang pangungulit, sa huli ay pumasok si Arthur at ipinagpatuloy ni Tessia ang pagpapanggap na hindi siya natatakot. Pero hiniling niya na huwag aalis si Arthur mula sa tolda nang hindi siya sinasabi at sinabing samahan siya nito kapag kailangan niyang pumunta sa banyo. Nang mas naging mahinahon ang paligid, nabanggit ni Tessia na galing siguro si Arthur sa kaharian ng mga tao at narinig daw niya sa kanyang lolo na ang mga lalaki roon ay manyakis at maraming asawa. Tinanong ni Arthur kung alam ba talaga ng bata kung ano ang ibig sabihin ng perverted, pero sa palagay niya ay hindi niya ito alam. Nang ipinaliwanag ni Arthur na kadalasan ang mga aristokrata lang ang may higit sa isang asawa, halos tulog na ang bata hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Nakakatuwa, naramdaman ni Arthur na ganito siguro ang pakiramdam ng may kapatid na babae. Ilang oras ang lumipas at unti-unting sumisikat ang araw habang natutulog ang dalawa sa loob ng tolda. Pagkatapos nilang mag-empake, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at napansin ni Arthur na tila nasanay na sa kanya si Tessia at waring nakalimutan na ang tungkol sa mga lalaking umatake sa kanya. Sa totoo lang, nag-aalala si Arthur para sa kanyang pamilya at ang hindi agad makasunod sa kanila ay lubhang nakakainis para sa kanya. Ngunit may isang hindi inaasahang bagay na nagbago sa kanyang pananaw. Bigla, mula sa kanyang monocore, sumabog ang isang matinding sakit sa katawan ng bata. Tumakbo si Tessia upang kumuha ng mga halamang gamot na maaaring makabawas sa sakit at dahil sa matinding paghihirap, hindi na niya napigilan ang bata na pumasok mag-isa sa mapanganib na kagubatan. Habang lumilipas ang oras, hindi humuhupa ang sakit at lalo pang umiikli ang pagitan ng bawat pag-atake ng pananakit. At sa lalo pang ikinalala ng sitwasyon, lumitaw sa harapan niya ang may sungay na lobo na may bit-bit na biik sa bibig nito. Dumating si Tessia makalipas ang ilang sandali na may dalang gamot para sa pananakit ng tiyan at sinabi ni Arthur sa kanya na lumayo sa lobo. Gayunpaman, inilapag ng lobo ang biik sa lupa at umalis nang hindi nagpapakita ng anumang pagiging agresibo. Sa nakita niyang iyon, inisip ni Tessia na baka nagpapasalamat ang hayop dahil pinalaya nila ito noon. Pag muling paglitaw ng buwan sa langit, naghanda ang dalawa ng panibagong apoy upang magpalipas ng gabi at kumain ng biik na iniwan ng may sungay na lobo. Ikinuwento ni Tessia na hindi siya nakakita ng halamang gamot pero nakakita siya ng mga kabuti na maaaring kapaki-pakinabang dahil napakanutrisyon nito at palaging kinakain ng mga babae sa Eleanor. Dahil sa tuwa, kumain din si Arthur ng mga kabuti. Ngunit nauwi iyon sa buong gabi niyang pagwisik ng tubig sa mga puno at pagpunas ng puwet gamit ang mga dahon. Pagsapit ng oras ng tulog, nagsimulang bumigat ang talukap ng mga mata ng tao habang sinabi naman ni Tessia na palaging nagkukuwento ang mga duwende bago matulog, mga kwento tungkol sa kaharian ng mga tao at sa bansa ng mga duwende. Matagal nang gustong bisitahin ng duwende ang mga lugar na iyon, pero iniisip niyang masyadong maraming masasamang tao roon. Sa katunayan, ang mga tao sa Eleanor ay kadalasang hindi nagtitiwala sa mga dayuhan dahil dito, lalo na sa mga tao.
Pagkatapos niyang magsalita, napansin ni Tessia na nakatulog na si Arthur, kaya tinakpan niya ito ng kumot at napagpasyahang siya ang mas nasa tamang edad sa kanilang dalawa. Pagsapit ng umaga, muling naglakad ang dalawa at si Arthur Lewin ay nakaramdam ng pananakit ng tiyan at pati na rin sa kanyang manicure. Sa kasamaang palad, alam niyang masyadong mahina ang katawan ng isang bata para sa mga paglalakbay na kasing hirap nito. Huminto si Tessia at sinabing tila naging malapit na silang dalawa sa mga nakaraang araw, kaya tinanong niya kung ayos lang bang tawagin siyang Art, na parang tunay na magkaibigan. Sinabi niyang ayos lang, ngunit nang nagreklamo ang dalaga na masyadong tuyo ang kanyang tugon, sinabi niya ito ng may sarkasmo. Para sa isang tulad kong mula sa probinsya at may mababang pinagmulan, ang tawagin ng magiliw ni Binibining Tessia Iraleth ay isang karangalang hindi ko nararapat. Nagreklamo si Tessia na parang matanda ang mga biro niya at sumagot naman si Arthur na ayaw niyang makarinig ng ganyan mula sa isang iyaking bata na ni hindi kayang pumunta sa banyo ng mag-isa. Nainis ang duwende sa ugali ng bata, lalo na't nagsisimula na sana niyang ituring itong kaibigan. Ang salitang kaibigan ay nagbalik ng masasamang alaala kay Arthur, ngunit pinili niyang huwag nang isipin ito sa ngayon. Di nagtagal, narating ng dalawa ang isang portal na ikinatuwa ni Tessia dahil sa wakas ay nakarating na sila. Lumapit siya sa lagusan at iniabot ang kanyang kamay sa kaibigan na ngayon ay tinatawag na niyang Art. Sabay silang pumasok sa portal at dumating sa Elenoir, isang napakagandang lungsod ng mga duwende na nakatago sa loob ng kagubatan. Sanay na si Tessia sa lugar, kaya banayad siyang lumapag sa lupain, ngunit si Arthur ay parang bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang batalyon ng mga duwende matapos maalerto sa paggamit ng teleportasyon sa lugar at walang seremonyas na hinuli nila ang tao. Sumigaw si Arthur, tinatawag si Tessia at humihingi ng tulong, ngunit sa kabila ng ginagawang karahasan sa kanya, nanatiling tahimik si Tessia. Habang nananatiling tahimik si Tessia sa kabila ng mga pagmamakaawa ni Arthur, napagtanto niya na masyado siyang nagtiwala agad sa kanya. Kahit na tinawag siya nitong kaibigan sa kagubatan, iniisip ni Arthur na walang saysay ang mga salita sa ganitong mga sitwasyon. Nataranta siya, iniisip na dapat naging mas maingat siya, at agad namang hinugot ng mga sundalong elf ang kanilang mga sandata upang patayin siya. Agad namang kumilos si Tessia nang mapagtanto niya ang nangyayari at inutusan ang mga gwardya na huminto. Sinabi nila sa kanya na mapanganib ang tao at kailangan nila itong patayin bago pa sila mapahamak. Sinabi ni Tessia na kaibigan niya si Arthur at iniligtas siya nito, ngunit tumanggi ang gwardya na maniwala sa kanya. Sa halip, inakusahan niya si Arthur na iniimpluwensyahan o inaalipin ang isipan ni Tessia, ngunit bigla na lamang isang makapangyarihang tinig ang sumigaw at sinabihang manahimik siya. Biglang lumitaw ang isang portal sa harap nila at may isang matandang elf na lumabas dito, sabay utos sa mga sundalo na agad na pakawalan ng binatilyo. Habang papalapit si Tessia kay Arthur upang tingnan ang kanyang kalagayan, sinermonan niya ang mga sundalo dahil sa pagbabanta kay Arthur, ngunit sinabi ng matandang elf na siya palang lolo ni Tessia na makatarungan ang naging reaksyon ng mga ito dahil isang tao ang pumasok sa kanilang kaharian kasama ang nawawalang prinsesa. Pagkatapos ay ipinakilala ng elf ang sarili niya bilang si Virion, ang dating hari ng mga elf, at nagpasalamat kay Arthur sa pagligtas sa kanyang apo, pati na rin sa prinsesa ng kanilang kaharian. Ito ay balita para kay Arthur at hirap siyang paniwalaan na ang tanga na ito ay isang prinsesa, ngunit ngumiti lamang ito sa kanya ng mayabang. Tinanong siya ni Virion kung hindi niya sinabi sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang pagiging maharlika, at habang sinasabi ni Tessia na sinabi niya, tiyak ni Arthur na hindi niya iyon ginawa. Sa mga oras ding iyon, dumating ang kanyang mga magulang at agad na tumakbo si Tessia sa mga bisig ng mga ito. Tiningnan siya ng kanyang ama at gaya ng isang karaniwang elf na mapanuri sa mga tao, agad nitong inutusan ng mga sundalo na patayin si Arthur. Ngunit ipinaliwanag ni Virion na kahit isa siyang tao, iniligtas ni Arthur si Tessia at inihatid ito pa uwi. Nagsalita rin si Tessia para ipagtanggol siya at ipinilit sa kanyang ama na payagan si Arthur na makapunta sa kanilang kastilyo. Sinabi ni Virion kay Arthur na kailangan nilang mag-usap mamaya, at may naramdaman siyang kakaibang kapangyarihan mula sa matandang elf. Kasabay nito, hinila ni Tessia ang kamay ni Arthur at nagsimulang tumakbo sa buong lungsod. Namangha siya sa kanyang nakita, ngunit patuloy siyang tinitingnan ng mga elf ng may galit at puot dahil sa matagal ng kasaysayan ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga elf. Hindi gaanong nababahala si Arthur tungkol doon, ngunit nababahala siya
Sa malamig na ekspresyon sa mukha ni Tessia, nang una niya itong hinga ng tulong. Nalilito rin siya sa pananakit ng kanyang dibdib at nagpasya siyang maging mas maingat sa mga susunod. Di nagtagal, nakarating sila sa kastilyo at inutusan ni Tessia ang lahat ng kasambahay na pagsilbihan si Arthur sa abot ng kanilang makakaya. Sinimulan niyang planuhin ang pananatili nito sa kanilang tahanan, ngunit naramdaman ni Arthur na mas nararapat munang sabihin sa mga magulang niya ang tungkol sa kanilang paglalakbay. Pinayagan nila siyang makausap, ngunit pinaupo muna siya ni Tessia sa hapag at nag-utos ng tsaa at merienda bago pa sila magpatuloy. Nagtataka si Arthur kung nararapat ba talaga para sa isang tao ang makatanggap ng ganitong pakikitungo at pagkatapos ay ipinakilala ni Alduin, ama ni Tessia, ang sarili pati na rin ang kanyang asawang si Miriel. Maayos na ipinakilala ni Arthur ang sarili at pinati sila at labis na humanga si Alduin sa kanyang kagandahang asal sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan. Kasunod nito, sinimulan ni Arthur ang pagkukuwento kung paano niya iniligtas si Tessia mula sa mga mangangalakal ng alipin at labis ang galit ng kanyang pamilya nang marinig nila ito. Nagsimula silang isumparin ang mga tao dahil dito, ngunit sinabi ni Arthur sa kanila na ang isumpa nila ay ang propesyon, hindi ang lahi. Tinanong siya ni Virion kung paano niya napalaya si Tessia mula sa mga mangangalakal ng alipin at isiniwalat ni Arthur na isa siyang salamangkero. Hindi makapaniwala ang hari na kaya niyang talunin ang mga mangangalakal at mas lantad ang pagdududa ng mga sundalong elf. Muli nilang inakusahan si Arthur na nilinlang si Tessia, ngunit sinabi ni Virion sa kanila na huwag gagalaw hanggat walang utos. Lumapit din si Tessia upang ipagtanggol si Arthur at isinalaysay ang mga narinig niyang sinabi ng masasamang tao. Inakap siya ng kanyang ina upang damayan siya at pagkatapos ay sinabi ng kanyang ama kay Arthur na pinaniniwalaan niya ang kanyang kwento. Pagkatapos ay hiniling ni Arthur kay Alduin na ibalik siya sa kanyang pamilya bilang ganti sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak na babae, ngunit tinawag ni Alduin na hindi makatwiran ang kahilingang iyon. Sinabi niyang ayaw niyang tumulong sa mga barbarong tao. Ngunit sumagot si Arthur na kung ganyan ang asal niya, siya mismo ang nagkikilos tulad ng isang barbaro. Napilitan si Alduin sa narinig niya, ngunit tumanggi pa rin siyang tulungan si Arthur. Bigla na lamang siyang tinitigan ni Tessia upang gamitin ang emosyonal na panunuyo laban sa kanya. Agad na bumigay si Alduin at sinabi kay Arthur na karaniwan, ang tarangkahan patungong kaharian ng tao ay maaaring buksan isang beses lamang tuwing 7 taon. Ngunit hindi nila siya maaaring panatilihin doon ng ganoon katagal, kaya magpapadala na lamang siya ng mga sundalo upang ihatid siya pa uwi. Ikinatuwa ni Arthur ang narinig niya, ngunit biglang bumalik ang pananakit sa kanyang dibdib, mas matindi pa kaysa dati. Sa kung anong paraan, tiniis niya ang sakit buong maghapon at pagsapit ng gabi, lumabas siya sa balkonahe ng kanyang silid upang makalanghap ng sariwang hangin. Nakita niyang masayang naglalaro si Tessia kasama ang kanyang mga magulang sa isang silid malapit doon at naalala niya ang sarili niyang mga magulang. Nagtataka si Arthur kung maayos pa rin ba sila kahit naniniwala siyang sapat ang lakas nila upang malampasan ang pag-atake ng mga tulisan. Miss na miss niya ang mga ito at iniisip kung magiging kasingsaya rin ba ang muling pagkikita nila gaya ng kay Tessia at ng kanyang mga magulang ngayon. Lalong nalulungkot si Arthur habang iniisip ang kanyang pamilya at napansin ito ni Tessia. Agad siyang tumakbo palapit upang tingnan siya at humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang pamilya dahil sa naging bastos ang pakikitungo nila sa kanya. Sumagot si Arthur na ayos lang iyon at sabay tinukso si Tessia na bumalik na siya sa kanyang pamilya at hayaan ang sarili na malunod sa pag-aalaga ng mga ito. Nainsulto si Tessia sa sinabi niya at sinagot siyang ganun din ang gagawin ng mga magulang niya pagbalik niya sa kanila at lalong ikinabahala ito ni Arthur. Humingi siya ng kasiguraduhan mula kay Tessia, tinanong kung sa kabila ng lahat ay matutuwa pa rin bang makita siya ng kanyang mga magulang. Biglang hinawakan ni Tessia ang kanyang mukha at sinabing halata namang mamimiss siya ng mga ito dahil wala siya sa tabi nila. Sinabi niya sa kanya na namimiss na niya ito dahil malapit na siyang umuwi at hindi nakakibo si Arthur. Bigla na lamang ang nagniningning na mga talulot ng isang bulaklak na parang mga alitap-tap ay nagsimulang lumutang sa hangin at kapwa sila nalibang sa paghangang masdan ang kagandahan ng mga ito. Biglang naalala ni Arthur ang malamig na tingin sa mukha ni Tessia noon at naisip niya kung may problema ba sa kanya noon o baka siya lang ang nagkakamali ng tingin. Nagpasya siyang itigil na ang pag-iisip tungkol doon at namnamin ang sandali, ngunit biglang nakaramdam siya ng isang pag-atake na papalapit kay Tessia.
Agad niya itong hinarangan at mabilis na sumugod sa pinanggalingan ng atake, ngunit laking gulat niya nang makita niyang si Virian pala iyon. Galit na tinanong ni Arthur ang matandang elf kung nais ba nitong patayin ang kanyang apo, ngunit tinanong siya ni Virian kung kaya ba talagang pumatay ng isang tao gamit ang mga talulot. Binuksan ni Arthur ang kanyang mga kamay at nakita niya roon ang ilang nagniningning na talulot. At pagkatapos ay pinuri siya ni Virian sa mabilis niyang pagharang sa atake at sa agarang tugon nito. Ngayon ay sigurado na si Varian na tunay ngang nakipaglaban si Arthur sa mga mangangalakal ng alipin, ngunit nagalit si Tessia dahil iniisip niyang inaapi ng kanyang lolo, ang kaibigan niya. Gayunpaman, tiniyak ni Varian sa kanya na wala siyang balak manakit ng kahit sino, natagpuan lang niyang interesante si Arthur. Nagsamon siya ng isang maliit na espada na yari sa kahoy at iniabot ito kay Arthur upang subukin ang kanyang kakayahan bago pa niya ilagay si Tessia sa damuhan. Nagbigay ng senyas si Varian kay Arthur upang magsimula at agad itong sumugod sa kanya. Sinubukan niyang tamaan ang matandang elf, ngunit napagtanto niyang napakabilis nito. Kahit papataasin niya ang kanyang bilis gamit ang mahika, hindi siya makapuntos ng kahit isang tama kay Varian. Pagkatapos ay hinarang ng matandang elf ang isa sa kanyang mga atake at nabasag ang espada niya sa proseso. Isa sa mga piraso ng espada ay tumalsik papunta kay Tessia at inihagis ni Arthur ang hawakan ng espada upang patalsikin ito. Namangha si Varian sa kanyang liksi at sa pagkakataong ito, nagpa siya si Arthur na tapusin na ang laban gamit ang isang body blast. Gayunpaman, nablock ito ni Varian nang ayon lamang sa kanyang likas na instinct. Hindi rin sumusuko si Arthur at muli siyang sumugod, tumama sa dibdib ni Varian. Labis na humanga si Varian na kahit papaano ay nakaisang tama si Arthur at sinabi niyang maghanda na ito para sa ikalawang round. Ngunit biglang inatake siya ni Tessia mula sa likuran at sinabihang tigilan na ang pambubuli sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Varian sa kanya na hindi siya nang aapi ng kahit sino at sa halip, kung nagpigil siya, si Arthur pa ang lalabas na nangingibabaw sa kanya. Iniisip ni Arthur na hindi talaga naniniwala ang matanda sa sinasabi nito, ngunit magalang pa rin siyang nagpasalamat sa pag-aakalang mas malakas siya kaysa sa totoo. Sinabi ni Varian na hindi niya siya minamaliit ni minamataas at kung tunay siyang nagpapasalamat, dapat ay maging estudyante niya siya. Nagulat si Arthur sa alok na iyon na tila wala sa konteksto at sinabi niyang hindi siya maaaring manatili roon dahil mag-aalala ang kanyang mga magulang. Sumagot ang matandang elf na may paraan upang ipaalam sa kanyang mga magulang na ligtas siya roon. At bago pa man siya makapagtanong kung ano iyon, muling sumiklab ang sakit sa kanyang dibdib at napaluhod siya sa lupa. Napansin na rin ito ni Varian noon pa at ngayon ay sigurado na siya na minana ni Arthur ang isang beast will. Sinabi niya sa binata na dapat siyang maging estudyante niya kung hindi ay maaari siyang mamatay bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong muling makita ang kanyang mga magulang. Kalaunan ng gabing iyon, habang natutulog si Arthur, bigla niyang naramdaman ang matalim na sakit sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinipigilan ito, ngunit patuloy na lumalakas ang sakit hanggang sa kumalat ito sa kanyang katawan at tuluyang nagpakita sa kanyang harapan. Idinilat ni Arthur ang kanyang mga mata at nakita ang isang madilim na figura na nakatayo sa ibabaw niya nang may pagbabanta. Automatiko siyang natakot sa madilim na nilalang, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, sinimulan niya itong suriin na parang isang therapist. Naisip niya kung ang halimaw ba ay representasyon ng kanyang pagkabalisa o ng bigat ng kanyang mga pananagutan at nagsimulang sumigaw habang papalapit ito sa kanya. Pero narinig niyang sinasabi ni Tessia na magising na siya. Pagkagising ni Arthur mula sa bangungot, nakita niya si Tessia na nakaupo sa ibabaw niya at masayang binabati siya ng magandang umaga. Ayaw makita ni Arthur ang nakakainis na mukha niya sa unang sandali ng umaga, kaya sinabi niyang iwanan siya dahil hindi man lang siya nakatulog ng maayos dahil sa halimaw sa kanyang panaginip. Sinubukan niyang matulog muli, ngunit nagalit si Tessia dahil inakala niyang tinawag siyang halimaw. Sinabihan niya itong bumangon dahil hinihintay siya ng kanyang lolo. Hinila niya ito mula sa kama at napilitan si Arthur na maghanda. Tinanong siya ni Tessia kung talaga bang mananatili siya sa piling niya at sumagot si Arthur na hindi pa siya sigurado. Pero may ipapakita raw si Virion na maaaring makapagpabago ng isip niya at gusto niyang magdesisyon pagkatapos niyon. Makalipas ang kaunti, lumabas sina Arthur at Tessia kung saan sinusubukan ni Haring Alduin na kumbinsihin si Virion na hindi maaaring manatili ang isang tao sa kaharian ng mga duwende. Ngunit hindi pinakinggan ni Virion ang kanyang mga argumento at sumakay sa kanyang karwahe, sabay sabing gusto niya si Arthur
at doon na nagtatapos ang usapan. Bigla namang sumingit si Tessia sa dati na niyang melodramang, "Niligtas ako ni Arthur." Pero sinabihan siya ng kanyang ama na manahimik dahil hindi na tungkol sa kanya ang usapan. Kaya sinabi rin ni Virion sa kanya na tumahimik, sabay yaya sa mga bata na sumakay sa kanyang karwahe at sabay-sabay silang bumiyahe upang makita ang isang kaibigan ng matandang duwende. Nagsimulang magmeditasyon sina Virion at Tessia sa loob ng karwahe. Pero nainip si Arthur kaya tinanong niya si Virion kung gaano katagal ang biyahe. Biglang napasandal si Tessia sa balikat niya dahil natutulog pala ito at hindi nagmemeditasyon. At sinabi ni Virion na maaga pa lang ay gising na siya dahil gusto niyang sumama sa kanila. Sabi niya na dahil si Tessia lamang ang tagapagmana ng trono, hindi siya kailanman nagkaroon ng tunay na mga kaibigan sa buong buhay niya. Hindi siya madaling magtiwala sa mga tao at kadalasan ay itinatago niya ang kanyang emosyon. Pero komportable siya kay Arthur. Nagpasalamat si Varian kay Arthur dahil kapag kasama siya ni Tessia, nakangiti ito ng malaya. Humanga si Arthur kay Varian dahil sa kababaang loob nito na kaya niyang magpasalamat sa isang bata at doon siya nagkaroon ng kumpiyansa na mapagkakatiwalaan ang matandang duwende. Di nagtagal, huminto ang kanilang karwahe sa harap ng isang bahay na malayo sa lipunan at naging curious si Arthur na makita ang taong kayang magpabisita maging sa dating hari. Biglang lumapit si Varian sa pintuan at sinipa ito. Sabay sigaw sa kaibigan niya sa loob na lumabas. Lumapit pa siya upang silipin kung may parating, pero biglang bumukas ang pinto at tumama sa mukha niya. At sinabi ng kaibigan niyang tigilan na ang pagsigaw. Ipinakilala ni Varian si Rinia, ang matagal na niyang kaibigan at isang mangkukulam na may kakaibang kakayahan. Sinabi niya na makakatulong si Rinia kay Arthur gamit ang kanyang kapangyarihan at pinapasok sila ni Rinia upang makapagsimula na agad. Ang bahay ni Rinia ay puno ng mga libro at naisip ni Arthur kung paano makakatulong ang isang nerd na tulad niya. Sinabi niya na ayon kay Lolo Varian, may spell daw si Rinia na makakatulong sa kanya upang makontak ang kanyang mga magulang. Tumawa si Rinia at sinabihan si Varian na masyado siyang malambot sa bata. Pagkatapos ay sinabi niya kay Arthur na isa siyang tagakita. Ibig sabihin ay kaya niyang makita ang nakaraan at hinaharap. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at napagtantong napaka-espesyal ni Arthur kaya't hindi niya makita ang tunay nitong nakaraan. Gayunpaman, alam niyang hindi para sa propesya narito si Arthur, kundi para muling makita ang kanyang mga magulang at iparating sa kanila na maayos ang kalagayan niya. Tumango si Arthur at sinabi ni Rinia na isipin niya ng malinaw ang mukha ng kanyang mga magulang habang nakayuko sa isang timba ng tubig. Pinagtuunan ni Arthur ng buong konsentrasyon ang pag-iisip sa kanyang mga magulang na tila nasa harapan niya. Samantala, kumakain ng tanghalian ang kanyang mga magulang sa bago nilang bahay sa lungsod. Nagluto si Alice ng nilagang baka at inihain ito kay Reynolds habang sinasabi niyang paborito rin ito noon ni Arthur. Bigla siyang nalungkot at naging nostalgic dahil kaarawan ngayon ni Arthur at wala na ito sa piling nila. Naalala niya kung gaano siya nawasak noong araw na tumalon si Arthur mula sa bangin at naalala rin ni Reynolds kung paano siya naglasing nang husto matapos mawala ang anak niya dahil inisip niyang kasalanan niya iyon. Buti na lang at naroon ang mga kaibigan niya upang tulungan siyang makabangon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa lungsod at nagpaalam sa kanila ang mga kasama nila sa paglalakbay habang bumalik na sa kani-kanilang tahanan. Naging sundalo si Reynolds upang kumita at kalaunan ay bumili siya ng bahay sa lungsod. Sinusubukan nilang mamuhay ng normal ngayon ni Alice. Kahit na-miss na talaga nila si Arthur. Nagiging emosyonal sila tuwing naiisip siya. Pero bigla na lang nilang narinig ang boses ni Arthur na tumatawag sa kanila. Kapwa silang napatayo sa gulat at sinabi ni Arthur na hindi ito epekto ng magic mushrooms sa nilaga. Tunay nga siyang nakikipag-usap sa kanila. Sinabi niyang buhay siya at nasa maayos na kalagayan at kasalukuyang naninirahan sa kaharian ng mga duwende. Ipinaliwanag niyang gumagamit siya ng isang espesyal na spell upang makontak sila at kahit na gusto na niyang umuwi, hindi pa niya iyon magagawa sa ngayon. Ibinunyag ni Arthur na may problema sa kanyang katawan at kailangan niya ng gamutan, pero nangakong agad siyang uuwi kapag natapos na ito. Napaluha ang kanyang mga magulang sa balitang buhay pa si Arthur at sinabi nito sa kanila na mag-ingat hanggang sa muli nilang pag-uusap. Yumakap sila sa isa't isa at sinabi ni Arthur na mahal niya sila. Napaiyak siya habang sinasabi ito at habang tumutulo ang kanyang mga luha sa balde, naputol ang konsentrasyon niya at ang spell ni Rinia. Pagkatapos niyon, pinakalma ni Arthur ang sarili at hiniling kay Virion na tanggapin siya bilang estudyante. Maya-maya, nakarating na sila sa palasyo at iniutos ni Virion sa kanyang anak na ipahayag na si Arthur ang magiging estudyante niya.
Hindi sigurado si Alduin tungkol dito, pero idiniklara ni Virion na pananagutan niya ang anumang gulo na maaaring idulot ni Arthur. Sa huli, napapayag si Alduin at ang kanyang asawa sa matibay na desisyon ni Virion at tinanggap nila si Arthur ng formal sa kanilang kaharian. Humingi pa sila ng paumanhin dahil hindi nila ito tinrato ng maayos noong una at napagtanto ni Arthur na kahit pahari na siya ng mga duwende, hindi pa rin kayang salungatin ni Alduin ang sariling ama. Natutuwa siya sa balitang iyon at nakipagkamay kay Alduin bilang pagtanggap sa kanyang mainit na pagtanggap. Biglang sumingit si Tessia at sinabi sa kanyang ama na kung tunay nga niyang tinatanggap si Arthur bilang panauhin, dapat payagan niya itong makipaglaro sa labas kasama niya dahil gusto niyang ipasyal ito sa lungsod. Hindi siya makatanggi sa anak niya, kaya agad na hinila ni Tessia si Arthur sa palengke at ipinakilala sa kanya ang iba't ibang klase ng pagkain na itinitinda roon. Hindi sinasadyang nabangga ni Arthur ang isang batang lalaking duwending blonde ang buhok at agad siyang humingi ng paumanhin. Pero tinawag siya nitong nakakasuklam at sinabing nadikit na raw sa kanya ang mikrobyo ng tao. Nagpakadrama pa ito sa harap ni Arthur nang walang dahilan at sinabing kahit pa tinanggap siya ni Varian, mananatili pa rin siyang dayuhan. Hindi maintindihan ni Arthur kung anong problema ng batang ito at maya-maya may ilan pang mga bata ang nagsabing bumalik na lang siya sa kaharian ng mga tao. Sinabihan siya ni Tessia na huwag na lang pansinin ang mga racist na gago pero nakaramdam ng kapilyuhan si Arthur. Binibigyan siya ng pagkakataon ni Faye, ang batang blonde, na gumante habang ipinagmamalaki nito ang pagiging anak ng Maharlika at inalok si Tessia na siya na lang ang samahan imbes sa isang tao. Bagaman tumanggi si Tessia sa alok niya, biglang umarte si Arthur na kilala niya si Faye at alam niyang isa itong sikat na personalidad. Pero sinadya niyang maliin ang bigkas ng pangalan nito at nagpakumbabang sarcastic na lalo lang nagpagalit kay Faye. Hindi pinalampas ni Faye ang pambabastos at inihagis ang kanyang panyo sa lupa, sabay hamon kay Arthur sa isang duelo. Sinubukan siyang pigilan ni Tessia, sinasabing kahit Maharlika siya, hindi siya palalampasin kung manggugulo siya sa estudyante ng kanyang lolo. Sumagot si Faye na tinuruan siya ng kanyang ama na huwag hayaang makalusot ang kahit sino sa pambabastos sa kanya. Hinamon niya si Arthur, tinatanong kung tatakbo ba siya gaya ng isang duwag dahil dala rin ni Arthur ang dangal ng kanyang guro. Gayunpaman, nagulat si Arthur dahil tila normal lang ang duelo sa kaharian ng mga duwende at wala ni isang tao ang sumusubok na pigilan sila. Kaya nagpa siya si Arthur na tanggapin ang hamon at si Tessia ang naging tagapamagitan. Pagkabigay niya ng hudyat, agad na tumakbo si Faye papunta kay Arthur. Pero isang suntok lang ang inabot niya. Agad na nawalan ng malay si Faye mula sa isang tama pa lang. At nadismaya si Arthur dahil inaasahan niyang mas matindi ang laban matapos ang lahat ng kayabangan ni Faye. Sabi ni Tessia na inaasahan na rin naman niya ang ganong kalalabasan. Sa kanya hinila si Arthur at tumakbo silang dalawa palayo upang iwasan ang gulo. Kumain sila ng kaunting merienda sa palengke, bumisita sa aklatan at ilang tindahan, at pagkatapos niyon ay bumalik sa palasyo upang magpahinga. Tinanong siya ni Tessia kung excited ba siya sa kanyang training, pero hindi masyadong interesado si Arthur na pag-usapan niyon. Mas maaga pa, malinaw na sinabi ni Varian sa kanya na magiging sobrang hirap ng kanyang training, pero kung kakayanin niya, makakamit niya ang magagandang resulta. Sa kabila niyon, pumayag pa rin si Arthur na sumailalim sa training, at sa wakas ay nagpakita siya ng kaunting pananabik kay Tessia. Sinabi niya na sobrang ganado na siya para sa training at magsisikap siyang mabuti upang makuha ang kinabukasan sa sarili niyang kamay. Sumagot si Tessia na magsisikap din siya at tinanong siya ni Arthur kung ano ang gusto niyang gawin. Sabi ni Tessia, magsisikap lang siya para makipagsabayan sa kanya, wala nang iba pang dahilan. Kinabukasan, nagsimula na ang training ni Arthur sa ilalim ni Varian at lumipas ang 3 taon na parang isang iglap lang. Nananatiling pareho ang relasyon ni Tessia at Arthur. At siya pa rin ang gumigising kay Arthur tuwing umaga. Pero ngayon, ginagamit na niya ang mana sa mga paa nito kaya nakakaramdam si Arthur ng matinding sakit at nagigising siya na sumisigaw at nagrereklamo. Lumabas sina Tessia at Arthur nang mapansin nilang paalis si Varian upang dumalo sa isang pagpupulong. Habang iniisip ni Arthur kung tungkol saan ang pulong na ito, iniiba ni Tessia ang atensyon niya papunta sa kanya, ibinunyag na gumawa siya ng burger para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makariyak, sinabi agad ni Tessia na dapat siyang magpasalamat ng maayos para sa effort na ibinigay niya. Habang nilalantakan ng burger, pabirong tinawag ito ni Arthur na bang average, sinadyang inisin si Tessia at pinainit ang ulo nito. Matapos ang almusal, nagtungo sila sa training ground
kung saan sila nag-ensayong magbuno gamit lamang ang kanilang mga kamay sa ilalim ng pagbabantay ni Varian. Di naglaon, iniabot ni Varian sa kanila ang mga kahoy na espada upang pataasin ang antas ng kanilang pagsasanay. Muli, ininis ni Arthur si Tessia sa pagtawag dito ng Pretty Little Princess. Hindi naman labis na nagalit si Tessia at sinabing babanatan niya si Arthur para maturuan ito ng leksyon. Habang sila'y mas nagiging bihasa sa paggamit ng mga kahoy na espada, nagpasya si Varian na dalhin pa sa mas mataas na level ang kanilang pagsasanay. Pagkatapos ng kanilang sparring, tinipon ni Varian sina Arthur at Tessia at sinimulan ang talakayan tungkol sa mahika. Ayon kay Varian, kapag ang isang tao ay nagising na ang kanyang mana sa mundong ito, maaari siyang magkaroon ng isa sa 4 na elemental na affinity: apoy, tubig, hangin, o lupa. Ang elementong naaayon sa isang tao ay kadalasang naaapektuhan ng kanilang lahi. Halimbawa, ang mga elf ay karaniwang may koneksyon sa hangin, habang ang ibang lahi ay mas bihasa sa tubig o lupa. Ang mga duwende ay partikular na mas mahusay sa mahikang may kinalaman sa lupa at apoy, samantalang ang mga tao, para sa mga halatang kadahilanang pampalakad ng kwento, ay may potensyal na manipulahin ang lahat ng 4 na elemento. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na ang isang tao ay maaaring kontrolin ang lahat ng 4. Isang elemento lamang ang maaaring maging affinity ng isang tao, at ito ay ganap na random. Binanggit din ni Varian ang mga sobrang bihira, at halos hindi ka panipaniwalang kaso kung saan may ilang tao na kayang kontrolin ang mahigit sa isang elemento. At nakakaramdam ako ng matindi na maaaring isa si Arthur sa mga ito. Itinaas ni Tessia ang kanyang kamay at nagtanong kung bakit hindi sinanay ni Arthur ang kanyang katawan habang gumagamit ng mahika, kagaya ng ginawa niya. Simple lamang ang paliwanag ni Varian. Masyadong mahina si Arthur para gawin iyon, at ang kanyang mana core ay may taglay na beast will na siyang gumugulo sa balanse sa pagitan ng kanyang katawan, partikular ang kanyang laman, at ang kanyang mahika. Iyon ang dahilan kung bakit madalas sumakit ng labis ang puso ni Arthur. Pinaghihinalaan ni Arthur na maaaring may kinalaman si Sylvia sa beast will na nasa loob niya, ngunit alam niyang hindi siya dapat basta-basta humusga. Sabi ni Varian na upang magamot ang beast will, kailangan nilang lubusang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ni Arthur. Tinukso siya ni Tessia, tinanong kung sumasakit ba sa tuwing tinatamaan siya nito sa kanilang pagsasanay, at napilitan si Arthur na aminin kung gaano kalakas tumama si Tessia. Ipinaliwanag ni Arthur kung bakit bigla na lang lumakas si Tessia o halos kasing lakas na niya. Lumalabas na ang mga elf ay nagigising ang kanilang mana pagdating ng 10 taong gulang, at si Tessia, na 9 na taong gulang pa lamang, ay kagigising pa lang ng kanyang mana. Sa katunayan, hindi sinasadya ni Tessia na wasakin ang kanyang silid habang natutulog. Naalala ko tuloy noong unang beses na nagising ang mana ni Arthur at aksidenteng napasabog niya ang bahay ng kanyang mga magulang noong siya'y sanggol pa lamang. Haha. Kaya pala lumakas si Tessia, at upang lalo pang mahasa ang kanyang talento, nagsimula siyang magsanay kasama si Arthur. Isang araw sa gitna ng kanilang pagsasanay, nagpasya si Varian na panahon na para gisingin ni Arthur ang kanyang beast will. Upang hikayatin si Arthur sa mahirap na hakbang na ito, sinabi ni Varian na kapag naging matagumpay ang ritual, hindi na siya kailanman makakaramdam ng sakit. Bukod pa roon, siya ay magiging isang tunay na beast tamer. Naengganyo si Arthur at umupo upang simulan ni Varian ang ritual. Ipinaliwanag ni Varian na kailangan munang sindihan ang apoy sa magic core ni Arthur. Tiniyak niya kay Arthur na init lamang ang kanyang mararamdaman sa loob ng kanyang katawan, at saka inililipat ni Varian ang sarili niyang mana kay Arthur, ngunit may biglang na-activate. Napasigaw si Arthur sa matinding sakit at inilabas ang lahat ng kanyang panloob na mana na siyang tumalsik kina Varian at Tessia. Nang matapos ang ritual, bumagsak si Arthur sa lupa na nawala ng malay, at saka lang napagtanto ni Varian kung ano talaga ang nangyari. Ibinalik niya si Arthur sa kastilyo at binantayan ito hanggang sa magising. Matapos tiyaking maayos na si Arthur, tinanong siya ni Varian tungkol sa kanyang beast will kung pamilyar ba siya rito. Ikinuwento ni Arthur sa medyo malabong paraan na ang beast will na nasa loob niya ay mula sa isang dragon. Matagal nang pinaghihinalaan ni Varian iyon, at dahil ang mga dragon ay mga nilalang na pang-alamat, pinangakuan niya si Arthur na huwag itong ipapaalam kaninuman, dahil maaaring may mga masasamang tao na tangkaing kunin ang kanyang beast will at magdulot ito ng kaguluhan. Ngayong nagising na ang beast will ni Arthur, sinabi sa kanya ni Varian na makakauwi na siya matapos ang 4 na buwan.
Ikinagulat ito ni Arthur dahil akala niya'y mananatili pa siya roon ng 2 taon. Ipinaliwanag ni Virion na may gaganaping cultural exchange event matapos ang 4 na buwan na pinangungunahan ng 3 kaharian, at pagkatapos nito ay magbubukas ang pasukan patungong lungsod ng Xerus, kung saan nakatira ang mga magulang ni Arthur. Nalungkot si Arthur nang mapagtanto niyang nang makita niya si Virion na umaalis para sa isang pulong kamakailan, iyon pala'y para makipag-ugnayan sa ibang kaharian para sa kapakanan niya, isang bagay na labis na nakapaantig sa damdamin ni Arthur. Sinabi ni Virion na dapat siyang maging masaya dahil makikita na niya ang kanyang mga magulang. At napaisip si Arthur kung paano tatanggapin ni Tessia ang balitang ito. Ngunit agad siyang siniguro ni Virion na walang dapat ipag-alala dahil nalaman na ito ni Tessia mula sa kanyang mga magulang. Pagsapit ng gabi, kinausap ni Arthur ang itlog ng dragon tungkol sa nalalapit niyang pag-alis nang biglang lumiwanag ang itlog. Habang ito'y napipintong mapisa, kinabahan si Arthur. Iniisip kung ano ang nasa loob nito, ngunit nang mabasag ang balat ng itlog, isang napaka-cute na maliit na dragon na halos mukhang pusa ang lumitaw. Kaagad na nahulog ang loob ni Arthur sa kanyang kakutan, ngunit nang bigla siyang kinagat nito sa braso tulad ng ginagawa ng mga kuting, napagtanto niyang hindi ito ganoon kabait. Ngunit sa totoo lang, kinagat lang siya ng dragon upang maglagay ng selyo sa kanya, at ngayon ay naririnig na ni Arthur ang tinig nito. Kahit na puro ho-hu lang ang naririnig niya, masaya pa rin siya na naririnig na niya ang kanyang boses. Pinangalanan niya itong Sylvie, hango sa pangalan ng kanyang ina na si Sylvia, at sa kanya inusisa kung ano ang ibig sabihin ng selyo sa kanyang braso. Sa anumang kaso, hindi pa rin makapaniwala si Arthur na naging ama na siya sa edad na 8 taon, at habang iniisip kung parang nasa Mushoku Tensei na naman ba siya, nakatulog siya. Ang pagdating ng bagong alagang ito ay lubhang nakakagulat, at nasasabi ka kung makita kung paano tatanggapin ng iba sa paligid nila ang bagong pangyayaring ito, lalo na si Tessia sa kanyang likas na masayahing ugali. Dumating ang umaga ng mabilis at gaya ng dati, si Tessia ang siyang gumigising kay Arthur mula sa kama. Bilang isang taong mahimbing matulog, hindi siya nagising sa banayad na paghawak ni Tessia, kaya inalis ni Tessia ang kumot niya at doon niya nakita ang kakaibang nilalang. Ang sigaw niya ay sobrang lakas kaya agad na nagising si Arthur. Isang sigaw na inakala kong dala ng takot. Pero hindi pala. Masaya si Tessia sa pagkakita sa bagong nilalang. Binuhat niya ito sa kanyang mga palad at inalagaan na parang isang sanggol. Sabay silang nagtungo sa training ground upang salubungin si Varian. Habang naglalakad, patuloy ang pagsisikap ni Tessia na magustuhan siya ni Sylvie at lumapit sa kanya, ngunit ang alagang ito, ang beast na ito, ay tanging ang kanyang master lamang ang gusto. Pagdating nila sa training ground, hindi naman nabigla si Virion. Tinanong niya kung iyon ba ang resulta ng pagsasanib ng beast will, at tumango si Arthur bilang tugon. Habang nakatingin si Arthur kay Sylvie, iniisip niya kung paano maaaring hindi matanggap ang isang beast sa lipunan, kaya't napuno ng tanong ang kanyang mukha. Kahit hindi niya ito sabihin, alam ni Virion ang kanyang iniisip at agad niyang sinabi na wala namang problema. Walang maniniwala na may dragon talaga sa totoong buhay, kaya maaari na lang nilang sabihin na isa itong espesyal na mana beast. Formal nang nagsimula ang pagsasanay sa araw na iyon, at sinabi ni Virion na ngayong naipakawala na ni Arthur ang kanyang beast mana, ang pinakamainam na gawin ay sanayin ito. At ano pa nga ba ang mas mahusay na paraan ng pagsasanay kundi ang pisikal na labanan? Nagbago si Virion patungo sa kanyang anyong espiritual na hayop. Ang nilalang na ito ay nakakakilabot. Ang tunog, ang enerhiya, at maging ang madilim na liwanag na nanggagaling dito ay tila nagpapaguho sa loob ng mga bata. Nanginig sila sa takot, at upang lalong maging mahirap, sinabi pa ni Virion kay Arthur na labanan siya sa anyong iyon. Labanan siya? Hindi maisip ni Arthur ang ganon. Hindi nga niya makita ang nilalang, at palagi itong nawawala sa kanyang paningin. Agad siyang sumuko sa laban at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Bumalik si Virion sa kanyang anyong elf na si Carrick, at sinabi kay Arthur na ang nilalang na kanyang nakita ay tinatawag na Shadow Panther. Natuto itong gumamit ng tunog at liwanag sa paraang hindi mo mararamdaman ang presensya nito sa paligid mo. Sa kabila ng husay nito, malaki rin ang kinakain nitong enerhiya. At matapos ang kanyang pambubuli kay Arthur, inilabas niya ang isang kahoy na pamalo para makapagsanay sila sa normal na paraan. Lumipas ang ilang araw, naging linggo at marahil maging buwan. Nasaanay na ni Arthur ang kanyang beast will at pati na rin ang kanyang mana. Malakas na siya ngayon at kaya na niyang harapin ang Shadow Panther.
Habang papalapit ang araw ng pagbubukas ng gate, unti-unti nang nararamdaman ni Tessia ang bigat ng pagkawala ni Arthur. Isang pagdiriwang ang isinagawa sa lungsod bago ang palitan ng kultura. Ngunit hindi makapagdiwang si Tessia dahil aalis ang kanyang kaibigan, kaya't pinilit siya nitong ngumiti man lang. Isa na namang malapit na araw ang dumating. Habang nasa lungsod siya, may isang batang lalaki na bumangga sa kanya at tiningnan siya ng may pag-aalinlangan dahil isa siyang tao. Ang batang iyon ay si Feyreith. Naalala mo pa ba siya? Siya pa rin ang parehong batang elf na unang humamon kay Arthur sa isang duelo at natalo sa isang hampas lang. Muling lumapit siya kay Arthur at nagtanong kung naaalala ba siya nito, ngunit tapat na sinabi ni Arthur na hindi niya ito matandaan. Sino ba naman ang masisisi kay Arthur? Wala namang gaanong dating ang bata. Sa pagtatangkang ipaliwanag kung sino siya, iginiit ng bata na handa na siyang muli sa ikalawang laban dahil alam niyang matatalo na niya si Arthur ngayon. Ngunit natapos ang duelo sa parehong paraan, tinamaan muli siya ni Arthur at agad siyang bumagsak sa lupa. Sinabi ni Tessia kay Arthur kung sino ang bata, kaya iniabot ni Arthur ang kanyang kamay upang batiin si Feyreith. Sa gulat ng lahat, tinanggap ni Feyreith ang pakikipagkamay at inamin niyang ang tanging nais niya kay Arthur ay maging kaibigan. At nalungkot siya dahil hindi siya inabutan noon ni Arthur ng kamay ng pakikipagkaibigan. Nagpatuloy ang kanilang usapan at napag-alaman ni Arthur na sasama rin si Feyreith sa exchange program. Ibinunyag ni Feyreith na lahat ng anak ng Maharlika ay sasama. Hindi ito alam ni Arthur dahil hindi nabanggit ni Tessia kung sasama rin siya. Tiningnan niya si Tessia upang tanungin, ngunit naunahan siya ni Feyreith sa pagsagot. Hindi raw ito sasama dahil ayaw ng mga magulang niyang maligaw muli ang kanilang mahina na prinsesa. Mahina? Hindi iyon ang tamang salita para kay Tessia, lalo na't alam natin kung gaano siya kalakas. At dahil tinawag siyang mahina, kailangang ipakita niya kung gaano siya kalakas. Pinalo niya si Feyreith at lumipad ito sa ere at bumagsak parang bola sa isang bouncing castle. Nawalan agad ito ng malay. Hindi ko pa kailanman nakita ang isang prinsesa na binugbog ang kanyang alalay. Siguro ito na ang una. Nang makita ni Arthur ang nangyayari, agad niyang hinila si Tessia palayo. Pagkalayo nila, binalaan niya si Tessia na bilang isang prinsesa, nararapat lang na pinipigil niya ang kanyang sarili at hindi dapat binubugbog ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit wala siyang pakialam doon. Marami siyang iniisip. Lalo na ngayong paalis na si Arthur at si Feyreith ay tuluyang nahulog sa bitag. Nagreklamo siya na iiwan siya ni Arthur at na parang ama rin ito na pinagsasabihan siya. Tinawag niya itong matandang lalaki at tumakbo palayo. Pumunta siya sa kanyang silid upang umiyak at si Arthur nang mapansing malungkot siya, pumunta sa bintana ng kwarto niya dala ang mga bellflower. Napansin niya ito sa bintana at lumapit siya sa kanya. Ipinatong ni Arthur ang bellflower sa kanyang tainga at inanyayahan siyang lumabas kasama niya. Naglakad sila sa kagubatan kahit pa may babala na huwag silang pumunta roon. Pagkatapos ay nagsindi si Arthur ng apoy para painitin sila at naupo silang magkausap. Nagsimulang antukin si Tessia at sinabi ni Arthur na matulog na siya, ngunit gusto niyang manatiling gising para makasama siya. Nag-usap sila tungkol sa mundo ng mga tao, ngunit nakatulog siya sa kalagitnaan ng usapan. Kinabukasan, naghanda na si Arthur para umalis. Binigyan siya ni Virion ng kompas upang hindi siya maligaw, at sinabi rin na may simbolo ng Aerolith ito, kaya kung nais niyang bumalik, madali niyang mahahanap ang daan. Palihim ding inamin ni Virion na alam niya ang tungkol sa nangyari sa kanila kagabi. Tinanong pa niya si Arthur tungkol kay Tessia bago ito umalis, ngunit inakala niyang masyado itong malungkot para magpaalam. Habang nakatayo si Arthur sa harap ng portal kasama ang ibang mga bata, tinawag ni Tessia ang pangalan niya at tumakbo papalapit. Nadapa pa siya sa kanyang pagtakbo. Niyakap niya si Arthur at pinaalalahanan siyang huwag laging nakakalimutang kumain pag-uwi niya. Niakap siya ni Arthur at sinabing mamimiss niya ito. Habang lumuluha, sinabi rin ni Tessia na mamimiss niya si Arthur at bumukas ang portal, isang tunay na emosyonal na pamamaalam. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakabalik si Arthur sa kaharian ng mga tao at lumapag sa kaharian ng Zyrus. Masaya siyang muli niyang makikita ang kanyang mga magulang. Naglakad siya pauwi, inayos ang sarili at kumatok sa pintuan. Isang batang babae ang tumakbo papunta sa pinto upang buksan ito. Tiningnan niya ang matamis na batang nakatayo sa harap niya. Alam niyang ito ang kanyang kapatid na babae. Tumakbo rin papunta sa pintuan ang kanyang mga magulang habang tinatawag ang pangalan ng bata, Eleanor. Pagdating nila sa pintuan, masyado silang nabigla para makagalaw. Nginitian sila ni Arthur at sinabing nakabalik na siya. Habang nakatingin sila sa kanya na parang hindi makapaniwala,
Ang matagal na nilang nawawalang anak ay sa wakas nakauwi na. Pagkaraan ng ilang segundo nang hindi makapaniwala, nang mapagtanto ng mga magulang na tunay ngang ang kanilang anak ang nasa harap nila, dali-dali silang lumapit at niyakap ng mahigpit ang batang lalaki. Si Eleanor, na nagpapakita na ng katatagan sa murang edad, ay lumingon sa kanyang ina at sinabi sa kanyang huwag umiyak. Nang tawagin ng batang babae si Alice na mama, agad na bumalik si Arthur sa alaala ng araw ng pag-atake sa karwahe, noong sinabi ng kanyang ama na hawakan niya ang kanyang ina at tumakbo ng mabilis hanggat makakaya. Sinabi ni Arthur noon na sapat na ang kanyang lakas upang manatili at lumaban, ngunit iginiit ni Reynolds na gamitin niya ang lakas na iyon upang protektahan si Alice na, sa totoo lang, ay buntis noong panahong iyon. Lumuhod si Arthur sa harap ng kanyang kapatid at banayad na binanggit ang kanyang pangalan. Doon ipinaliwanag ni Alice na siya ang nakatatandang kapatid ni Eleanor at tinitigan siya ng batang babae na may malalaking matang puno ng pagtataka habang pilit na inuunawa ang lahat. Pagkapasok sa loob, naupo ang lahat upang mag-usap. Nais malaman ng ina kung kamusta na ang kanyang anak, lalo na't may sakit ito noong huling beses silang nagkausap. Nang tiyakin ni Arthur na maayos ang kanyang kalagayan, agad siyang tinanong ng ina kung kumakain ba siya ng tama. Napatawa si Reynolds sa tila mini-interogasyon. Ipinaalala ni Alice kay Eleanor kung gaano kadalas nitong binabanggit ang kanyang kuya bago matulog at kahit na nanatiling gulat ang bata sa sorpresa, dahan-dahang pinilit ni Arthur na pakalmahin siya, sinasabing tuwang-tuwa siyang sa wakas ay nakilala na rin niya ang kanyang munting kapatid na babae. Nang humupa na ang kasabikan, ibinahagi ni Arthur ang lahat ng nangyari, o halos lahat. Kahit na lubos ang tiwala niya sa kanyang mga magulang, hindi niya binanggit ang tungkol kay Sylvia. Sa madaling sabi, ipinaliwanag niya na nakaligtas siya sa pagkakahulog dahil sa kombinasyon ng swerte at walang malay na paggamit ng mahika. Ikinuwento rin niya kung paano niya nakilala si Tess at kung paano siya gumaling sa kaharian ng Eleanor. Ang sakit sa kanyang dibdib, na dulot ng hindi matatag na monocor na na-trigger ng maagang paggising, ay hindi na problema ngayon at hindi na muling babalik. Gayunpaman, mas masakit para sa kanya ang pagtatago ng lihim na ito kaysa sa mismong sakit. Ngunit ang pagbubunyag ng katotohanan bago siya maging sapat na malakas ay maaaring magdulot ng panganib sa lahat. Sa huli, napansin ni Reynolds ang maliit na nilalang na nakadapo sa ulo ng kanyang anak na babae at tinanong kung sino ang bagong kaibigan na ito. Ipinaliwanag ni Arthur na nakatagpo siya ng pugad ng mana beast habang naglalakbay. Ang ina ng nilalang na si Sylvie ay namatay at inampon ni Arthur ang sanggol. Agad na nabighani si Eleanor sa kaibig-ibig na nilalang at labis na natuwa ang mga magulang na makita ang kanilang anak na ligtas at malusog matapos ang lahat ng nangyari. Sa totoo lang, nais malaman ni Reynolds kung anong yugto na ang naabot ng monocor ni Arthur para lamang maikumpara sa sariling pag-unlad. Ngunit sinermonan siya ni Alice dahil sa pagtatanong ng ganoon kaagad pagkatapos lamang bumalik ng kanilang anak. Sa kabilang banda, tinanong ni Arthur kung ano ang pinagkakaabalahan ng kanyang ama. Ikinuwento ni Reynolds na nagkaroon siya ng trabaho sa Helsty Auction House at buong pagmamalaking sinabi na siya na ngayon ang head of security. Biniro ni Arthur ang kanyang ama hindi lang dahil sa mahabang balbas nito, kundi pati na rin tungkol sa yugto ng monocor nito. At inamin ni Reynolds na naabot niya ang deep orange 2 taon na ang nakalilipas. Napahanga si Arthur. Ang pagkakaayos ng mga kulay ng monocor mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ay itim, pula, kahel, dilaw, pilak, at puti. Bawat kulay ay may 3 yugto, deep, standard, at light. Dahil augmenter si Reynolds, napabuti ang kanyang pisikal na anyo at nakaakyat ng ilang antas. Ibinahagi naman ni Arthur na naabot na niya ang light red, isang hakbang na lamang mula sa kanyang ama, at tuluyang nabigla si Reynolds. Wala pang ang buhok sa kilikili ang kanyang anak. Gayunpaman, tuwang-tuwa siya sa naging progreso ni Arthur at iginiit na mag-ensayo agad sila sa bakuran. At sa sandaling iyon, ang tanging naiisip ni Arthur ay kung gaano kasarap ang pakiramdam ng muling makauwi. Ngunit biglang naputol ang kanilang muling pagkikita nang dumating ang isang lalaki, isang babae at isang bata. Hindi man lang kumatok ang lalaki, basta na lang pumasok. Inisip ni Arthur na isa itong kaibigan ng pamilya at tama siya. Ipinakilala siya ni Reynolds bilang si Vincent Helstea, may-ari ng auction house at amo ni Reynolds. Katabi niya ang kanyang asawa na si Tabitha. Magalang na nagpakilala si Arthur at tila nabigla si Vincent sa kagandahang asal ng binata at pabirong sinabi na parang hindi ito anak ni Reynolds.
Ipinakilala naman ni Tabitha ang kanilang anak na si Lilia at ramdam mo ang tensyon kahit mula sa malayo, ngunit hindi sa pagitan ni Lilia at Arthur, kundi sa pagitan ni Lilia at Sylvie. Sa huli, inamin ni Reynolds na si Vincent talaga ang may-ari ng bahay at humingi na ng paumanhin ng maaga sa kalat na magaganap sa labas. At gaya ng inaasahan, lumabas sina Reynolds at Arthur sa likod ng bahay para sa isang matagal nang naudlot na laban ng pagsasanay. Hindi makapaniwala si Vincent na ginagawa nga nila ito ngayon. Ngunit nang simulang mag-unat si Reynolds, malinaw na seryoso siya. Dahil sa pagkamausisa, tinanong ni Vincent kung totoo bang nasa antas na ng pula ang core ni Arthur. Dahil kung totoo nga iyon, ibig sabihin ay nagising na siya sa edad na 8 taon. Sobrang aga. At nakaakyat na ng 3 yugto. Sabi ni Alice, wala namang dahilan para magsinungaling si Arthur. Si Tabitha, na agad nakaramdam ng pananabik ng asawa, ay hinila ito palayo upang mapanood mula sa ligtas na distansya. Hindi pa rin makapaniwala, dagdag pa ni Vincent, na kahit ang mga henyo na edad 11 o 12 sa prestihiyosong Cyrus Academy ay bihirang umabot sa Deep Red. Sa narinig, tahimik na inisip ni Arthur na ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya umaabot sa susunod na yugto ay dahil hindi siya nagkaroon ng sapat na oras upang mag-ensayo matapos niyang matanggap ang kalooban ni Sylvia. Sa madaling salita, ang batang ito ay malapit nang durugin ang mga kalaban sa hinaharap parang tren ng kargamento. At sa wakas, nagsimula na ang tunggalian. Ipinakita ni Reynolds na si Itay ay nasa matinding kondisyon pa rin. Ngunit hindi rin umatras si Arthur. Sinabi niyang handang-handa na siya. Panahon na upang patunayan sa gawa ang mga salita. Parehong sumugod ang magkalaban, umiikot sa isa't isa na may sanay na mga mata, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Kapansin-pansin, magkahawig ang kanilang estilo sa pakikipaglaban. At nang magsimula na ang sagupaan, agad ipinakita ni Arthur na malayong-malayo na siya sa inaasahan para sa isang bata sa kanyang edad. Ngunit nang salagin ni Reynolds ang isa sa kanyang mga suntok, ngumisi ito at sinabing, "Iyan lang ba ang kaya mo?" Nahamon sa sinabi, umatras si Arthur at muling umatake. Isang malakas na sipa naman ngayon na ikinagulat ni Reynolds kahit na naagapan pa rin niyang masalag ito. Pagkatapos ng isa pang salita ng mga atake, umatras si Arthur at tinanong ang kanyang ama kung ano ang masasabi nito. Aminado si Reynolds na nabigla siya saglit pero mula ngayon, sabi niya, seryoso na siyang lalaban. Habang sinasabi ito, nagsimulang umikot ang apoy sa kanyang kaliwang kamay at pinag-isipan ni Arthur kung paano sa mundong ito, ang mga mangkukulam ay may kaugnayang elemento na likas sa kanila. Ang mga conjurer ay maagang natutukoy kung aling elemento ang angkop sa kanila at natututo silang kontrolin ito. Apoy, tubig, lupa o hangin. Ang mga amplifier naman ay mas hirap matukoy ito ng malinaw. Malamang ay natutuklasan lang nila ang kanilang elemento kapag nakaabot na sila sa isang tiyak na antas. At si Reynolds, syempre, ay matagal nang lampas sa yugtong iyon. Tungkol sa kanya, ang apoy na dati umiikot lang sa kanyang kamay ay ngayon ay bumalot na sa buong katawan niya. Habang muling sumasalpok ang dalawa at nagpatuloy ang labanan, nagsimulang magbalik tanaw si Arthur sa kanyang nakaraang buhay. Kung paanong ang Kai ay gumana halos kapareho ng mana. Ito ang puwersang nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at hindi tulad ng mahikang elemental, pinapayagan nitong maging ganap ang kalayaan ng gumagamit. Oo, mas mahirap ito dahil walang kaugnayan sa mga elemento, pero mas malaki ang gantimpala. Iyon marahil, sa tingin niya, kung paano gumagana ang mga amplifier sa mundong ito. Simula pa nang ipanganak siya rito, hindi naman talaga siya kinapos sa swerte. Iyon ang nagtulak sa kanya hanggang dito. Sa pag-iisip na iyon, biglang sumabog ang ginintuang enerhiya mula sa mga kamay ni Arthur. Ikinagulat ng kanyang ama. Ipinahiwatig ni Arthur na mula sa puntong ito, hindi na siya magpipigil. Lahat ng nanonood ay napamulagat sa biglaang bugso ng kapangyarihan. Ngunit nang mawala na ang pagkagulat, bahagyang ngumiti si Reynolds at naghanda para sa susunod na galaw ng kalaban. Habang papalapit si Arthur sa kahangahangang bilis, nagsalpukan ang kanilang mga kamaong kumikislap sa mahika, sa isang banggaan ng lakas para sa pangingibabaw. Nagawang patalsikin ni Reynolds si Arthur gamit ang isang siko. Naiblock ng bata ang atake sa huling sandali, pero tumalsik pa rin siya sa ere. Gayunpaman, nakalapag siyang nakatayo, ipinapakita ang kahangahangang balanse at bilis ng pagbangon. Sa sarili niyang isipan, napagtanto ni Arthur na ang kanyang pagsasanay kasama si Varian sa Lenoir ay nag-angat sa kanya sa panibagong antas at ang mga alaala ng Kai mula sa kanyang nakaraang buhay ay mas nakatulong pa kaysa sa kanyang inaakala.
Naalala niyang minsang sinabi ng duwende sa kanya habang nagsasanay na malayo na ang narating niya gamit ang elemento ng apoy. Ngumiti si Baryan at sinabing panahon na para pumunta pa sa mas mataas na antas. Sa alaala ng sandaling iyon, pinatawag ni Arthur ang dumadagundong na kidlat mula sa kanyang kalooban, dumaan sa lupa na parang mga latigo, at pinaliyab ang paligid sa nagniningas na apoy. Mas lalong napanganga ang kanyang ama na saksihan ng ganitong klaseng abanteng mahikang apoy. Puno ng kumpiyansa, ngumisi ang bata at sinabing marami pa siyang itinatagong sorpresa. Ipinakita niya ang isa, manipulasyon ng tubig mula sa bukal sa likod ng bahay at pinakawalan ito bilang rumaragasang bugso patungo sa kanyang ama upang patayin ang apoy. Naagapan ni Reynolds na umiwas at itinaboy ang tubig gamit ang kanyang mahika, pero doon na niya tinapos ang laban upang purihin ang katalinuhan ng kanyang anak. Siyempre pa, nais niyang malaman kung kailan natutunan ng batang ito ang lahat ng teknik na ito. Nakangiti si Arthur at sinabing, hindi pa ganoon katagal, ngunit kailangan pa niyang mas matutong kontrolin ang mga ito. Napatahimik ang lahat sa paligid nila, mangha sa ipinakitang galing ni Arthur. Pagkatapos ng palabas, inanyayahan ni Vincent ang lahat para sa isang inumin. Ang unang tanong niya, nang sila'y makaupo, ay kung alam ba ni Reynolds kung gaano kaliwanag ang kinabukasan ng kanyang anak. Tumango si Reynolds. Siyempre alam niya. Nagising ang mana ni Arthur sa edad na 3 taon. Dagdag pa ni Alice na nasabugan pa nga nila ang bahay noong proseso at tumawa ng malakas si Reynolds sa alaala. Sa labis na paghanga, inanyayahan ni Vincent si Arthur na pumasok sa Xyrus Academy. Halos hindi makapaniwala si Reynolds na maaaring pumasok ang kanyang anak sa pinakakilalang at pinakakompetitibong paaralan ng mahika sa buong kontinente. At para lalong mapahanga, malinaw na sinabi ni Tabitha na handa silang mamuhunan para sa kinabukasan ni Arthur. Napakalaki ng potensyal nito para baliwalain. Nag-alinlangan si Alice, 8 pa lamang si Arthur, at hindi siya sigurado kung paano tatanggapin ito ng akademya. Ngunit isiniwalat ni Vincent na personal niyang kilala ang punong guro. Maaari raw niya itong kausapin. Gayunpaman, bago pa man maituloy ang anumang usapan, si Arthur na mismo ang nagsalita. Matagal na raw mula nang huli siyang nakita ang kanyang pamilya at katatapos lang niyang makipagsanay sa kanyang ama. Kaya, sa buong paggalang, nais muna niyang makapagpahinga ng kaunti. Habang nakaupo si Vincent sa mesa, na tila may pagkakonsensya sa pamimilit ng paksa, naglakad-lakad si Arthur sa mga pasilyo ng mansyon na kayuko ang ulo at mabigat ang isipan. Doon siya sinalubong ni Lilia, binalaan siyang maliligaw siya pababa sa silong kung magpapatuloy siya sa direksyong iyon. Pero kung gusto niya, may mas maganda siyang lugar na alam. Walang ideya si Arthur kung ano ang tinutukoy ng dalaga, pero dahil wala rin naman siyang ibang gagawin, sumunod na lang siya sa bahagi ng bahay na puno ng mga tagasilbi. Karamihan ay may makukulit na biro. Isa sa mga matandang kasambahay ay nagbiro agad. Tinatanong kung siya ba ang batang pasaway na sinunog ang kanyang hardin. Agad namang nilinaw ng isang butler na nagbibiro lang ito. Medyo nahihiya si Arthur. Hindi niya mawari ang ugali ng dalagang ito. Noong una silang magkita, ni hindi ito nagsalita. Ngayon naman, biglang palabiro at madaldal. Tinanong pa niya kung meron pang natirang mamantikang karne ng pato. Pinagalitan siya ng matandang kasambahay, sinasabing tumataba na siya at ikinababahala ito ng kanyang ina. Nainis si Lilia sa pangungulit ni Maria habang may isa pang katulong na bumulong kay Arthur na palagi raw itong nagpupunta roon kapag na-stress. Pangarap ng mga magulang ni Lilia na magising ito bilang isang mage, kahit na wala ni isa sa kanila ang isa. Oo, gusto rin iyon ni Lilia, pero napakabigat ng inaasahan para sa isang bata. Nang gabing iyon, pinuntahan ng mga magulang ni Arthur ang kanyang silid. Binanggit nila kung gaano siya lumaki ng pisikal, pero anuman ang mangyari, mananatili siyang anak nila habang buhay. Sa kaibuturan, siya pa rin ang parehong batang matalino, mabait, at nakatadhanang maging isa sa mga pinakadakilang mangkukulam sa lahat ng panahon. Sa sinabi nilang iyon, nagpaalam sila at hinayaang makapagpahinga siya. Bago umalis, sinabi ni Ray na nag-aalala lang si Vincent, kaya niya nabanggit ang lahat ng iyon sa hapagkainan. Tumango si Arthur. Alam niyang wala namang masamang intensyon ang mga Helsty. Kinabukasan, nagtungo si Arthur sa bulwagan ng guild at muling nagkita sila ng buong Twin Horns Party, ang parehong grupo na naroon noong inatake ang kanilang karwahe, ang pangyayaring siyang humiwalay sa kanya sa lahat. Ang unang yumakap sa kanya ng mahigpit ay si Angela. Napansin ni Arthur na mas lalo pang lumaki ang pangangatawan ni Durden kumpara noong huli silang nagkita,
At sinabi rin ni Durden na ganoon din ang napansin niya kay Arthur. Bigla na lang lumapit si Jasmine at hinaplos ang katawan ni Arthur para lang masigurong buhay talaga siya. Nang makumpirma niya ito, niyakap niya agad si Arthur at agad na sinisi ang sarili sa nangyari. Bumigay sa iyak si Helen Shard at kahit si Adam na kanina pa nagrereklamo sa pagiging emosyonal ng lahat, napaluha rin sa huli. Kalaunan, ikinuwento ng grupo kay Arthur na bumiyahe sila hanggang Edistan, ang lungsod sa hangganan. Pero kumuha rin sila ng ilang misyon habang pauwi at nagpa siyang dumaan sa Zirus para kamustahin ang kanilang batang kaibigan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Habang iniisip iyon, may napagtanto si Arthur. Hindi pa niya gaanong kilala ang kontinenteng Dikaton, lalo na ang kaharian ng Sepen. Kaya marahil, ang pagiging adventurer ay isang magandang paraan upang tunay niyang maunawaan ang mundo. Gayunpaman, may kung anong pumipigil sa kanya. Isang bagay na tila pinananatili siyang nag-aatubili. Samantala, sa ibang bahagi ng bahay, tahimik na malayo sa usapan, nakaupo mag-isa si Lilia, nawawala sa sariling pag-iisip na para bang may bumabagabag din sa kanya.